Kabanata 1901 Kidlat. Kidlat, ang matinding kapangyarihan ng mundo. Hindi ito ang numero 1, ngunit ito ang tanging uri. Ang kidlat ay ang lakas ng kalangitan at naninirahan sa itaas ng mundo. Kapag bumaba ito paminsan-minsan, ang mga dagindong nito ay parang galit ng kalangitan. Ang asensya ng kidlat ni Wang Lin ay ipinanganak mula sa kalahating sinaunang dragon ng kidlat. Ang sinaunang dragon ng kidlat ay nilikha upang tiisin ang kapangyarihan ng kidlat at siya ang katawan ng kidlat sa mundo. Sa pamamagitan ng kalahating sinaunang dragon ng kidlat na ito, nagkaroon si Wang Lin ng usbong ng isang asensya. Pagkatapos niyang sumipsip ng kidlat mula sa Scattered Thunder Clan, ang kanyang asensya ay isang hakbang na lang mula sa pagiging kumpleto. Ang hakbang na ito ay hindi madaling tahakin, ngunit nakagawa si Wang Lin ng ibang daan sa pamamagitan ng paglikha ng kasamang mga kidlat. Ginamit niya ang kaluluwa ng Thunder Toad at ang kanyang G-Realm upang kumpletuhin ang mga kasamang kidlat na nagpalapit sa asensya sa pagiging ganap. Pagkatapos, 100 taon na ang nakalipas sa Immortal Astral Continent, ang leader ng Devil Dao Sect, na may ibang asensya ng kidlat, ay ibinuhos ang kanyang asensya ng kidlat kay Wang Lin. Kinuha pa niya ang dalawang Thunder Emperor Beads at inilipat ang kanilang kapangyarihan kay Wang Lin. Lahat ng ito ay nagambag upang hayaan ang asensya ng kidlat ni Wang Lin na magbago ng malaki at magtipon ng isang tunay na katawan ng asensya. Ang tunay na katawan ng asensya ng kidlat na ito ay naglalaman ng sarili nitong kalooban, ngunit karamihan ng kaloobang ito ay pag-aari ni Wang Lin. Hindi inasahan ni Wang Lin na ang kanyang hindi sinasadyang aksyon ay magdudulot ng isang matinding pagbabago sa kanyang tunay na katawan ng asensya ng kidlat. Ang asensya ng pagpatay ay isang espesyal na asensya. Ang kapangyarihan nito ay hindi nakikita. Binubuo ito ng walang katapusang pagpatay, at hindi ito basta-basta na pagpatay, kundi isang pagpatay na may layunin. Ito ang nagpasikat dito bilang isang espesyal na asensya. Ang asensya ng pagpatay ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na hangarin ng pagpatay at maaaring magbago ng kung paano gumagana ang mundo. Ito ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong asensya. Noong mga panahong iyon, ang asensya ng pagpatay ni Ching Shui ay nagbigay daan upang labanan siya ng mga tao na may mas mataas na level ng cultivation, na nagpapakita ng lakas nito. Hindi masyadong ginamit ni Wang Lin ang asensya ng pagpatay. Kadalasan ay ginamit ito upang magtayo ng isang nakakatakot na aura. Ngunit nang ito ay magsanib sa asensya ng kidlat, nagbago ito ng bigla. Ang pagbabagong ito ay hindi inaasahan ni Wang Lin. Ang ganitong klase ng bagay ay napakabihira. Ang pagsanib ng kidlat at pagpatay ay nagbunga ng isang uri ng pagpatay na higit sa lahat. Kaya nitong wasakin ang lahat ng buhay. Ang pinakamahalaga, ang pagpatay na ito ay may misyon. Ang misyon na ito ay magsisimula kapag ang pagpatay ay lumitaw at magtatapos kapag ito ay nawala. Ang mga sinaunang alamat ay nagsasabing kapag galit ang kalangitan, ginagamit nito ang kidlat upang sirain ang mundo. Ang kidlat ay umiral noong mga unang panahon upang parusahan ang mga nilalang. Tanging sa pagwasak ng mundo lalabas ang pagpatay ng kidlat. Matapos magsanib ang tunay na katawan ng kidlat ni Wang Lin sa asensya ng pagpatay na nangangailangan ng sariling kalooban, nagbago ang kidlat. Nang magsanib, nagbunga ito ng isang bagay na hindi dapat malikha, o marahil isang bagay na hindi kayang kontrolin ng mga cultivador. Ang galit ng kalangitan na kidlat ng pagpatay. Tahimik na tinitigan ni Wang Lin ang tunay na katawan ng kidlat sa harap niya. Hindi niya makita ang anumang bakas ng kidlat sa katawan ng asensya, ngunit sa kanyang banal na pandama, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kidlat na dahan-daang dumadaloy sa katawan. Ang kidlat na ito ay naglalaman ng kapangyarihan na ikinakalas ng buhok ni Wang Lin. Kapag pinalaya ang kidlat mula sa tunay na katawan ng asensya, magkakaroon ito ng nakakagulat na mapanirang kapangyarihan. Nahulog ang lalamunan ni Wang Lin at huminga ng malalim. Bahagya niyang nahulaan na ang kanyang hindi sinasadyang aksyon ay nagbunga ng isang nakakatakot na anyo ng kidlat. Kapag pinalaya ang kanyang kidlat, kahit ang kanyang sariling katawan ay madudurog. Ang pakiramdam na ito ay napakatindi kaya't mayroon siyang pagnanais na agad na pigilan ang pagsanib na ito. May pakiramdam siya na ang kidlat na ito ay hindi dapat lumitaw sa mundong ito. O hindi pa ito ang oras para lumitaw. Dahan-daang umiikot ang kidlat sa paligid ng katawan ng asensya at naglalabas ng mga tunog ng pagputok. Ang mga tunog na ito ay labis na malinaw sa tahimik na templo ng alakdan. Nagtama ang mga mata ni Wang Lin nang magsimulang magpakita ng senyales ng hindi pagkakastable ang kidlat. Nagbigay ito ng isang maliit na aura na tumugas palabas ng templo ng alakdan at agad na kumalat sa buong Green Devil Continent. Ang bawat nilalang ay nanginginig at nakaramdam ng ilusyon na sila'y malilipol. Ngunit nang lumabas ang aura na ito, agad din itong nawala. Lahat ay nangyari sa isang kisap mata at hindi nakatawag pansin ng anumang Grand Empyrean. Kapag pumutok ang kidlat na ito, ang Green Devil Continent
Bihirang makaramdam ng takot si Wang Lin, ngunit sa pagkakataong ito, natakot siya sa kidlat na nilikha niya. Habang ang kidlat ng pagpatay ay nagiging hindi stable, nagsimulang magsanib ang tunay na katawan ng asensya ni Wang Lin sa asensya ng paghihigpit. Ang asensya ng paghihigpit ay batas at alituntunin. Bumuo ito ng isang malaking lambat at bumalot sa katawan ng asensya ng kidlat. Ang kidlat ay may mga batas at alituntunin, ngunit ito ay nilikha ng kalangitan. Ngunit dahil ang katawan ng asensya ng kidlat ay naglalaman ng kalooban ni Wang Lin at ang asensya ng paghihigpit, ang kidlat ay hindi na kontrolado ng kalangitan. Lubos itong nagbago. Ang resulta ng pagbabagong ito ay ang kidlat na ito ay naglalaman ng mga batas at alituntunin na pag-aari ni Wang Lin. Ang kidlat ng pagpatay ay perpektong nakapaloob sa katawan ng asensya, at ang mga senyales ng hindi pagkakastable ay dahan-daang nawala. Sa maikling panahong ito, ang noo ni Wang Lin ay nabasa ng pawis. Tinitigan niya ang katawan ng asensya sa harap niya at pakiramdam niya ay parang nananaginip siya. Ang hitsura ng avatar ay walang kaibahan sa dati, at kalmado itong nakatayo. Ngunit mula sa pananaw ni Wang Lin, ito ay ganap na naiiba kaysa dati. Hindi makikita ang anumang bakas ng kidlat sa katawan ng asensya. Ang loob at labas ng katawan ay puno ng mga paghihigpit na nakabalot sa isang kidlat ng pagpatay. Marahil, hindi ito para wasakin ang isang kontinente. Tinitigan ni Wang Lin ang kanyang katawan ng asensya at tahimik na nagmuni-muni. Habang tahimik siyang nag-iisip, biglang sumabog ang kanyang mid-stage na Arcane Void na cultivation. Ang kanyang kapangyarihan ay bumuo ng isang bagyong umiikot ng mabilis na naging isang vortex. Ang bawat pag-ikot ay magpapataas sa level ng cultivation ni Wang Lin ng malaki. Hindi lamang siya sumisipsip ng kapangyarihan mula sa mundo, kundi pati na rin ang kapangyarihan na patuloy na nagtitipon sa loob ng kanyang katawan para sa Green Devil Scorpion. Gamit ang puwersa bilang gasolina, ang puting buhok ni Wang Lin ay kumilos na para bang may malakas na hangin. Nagkaroon ng mga tunog ng pagputok at kumislap ang kanyang mga mata. Patuloy na tumaas ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan hanggang umabot sa rurok nito. Pagkatapos, isang malakas na dagandong ng kidlat ang umalangaw-ngaw. Bigla siyang dumaan mula sa mid-stage ng Arcane Void at pumasok sa late stage. Late stage Arcane Void. Ang alinlangan sa mga mata ni Wang Lin ay nawala at napalitan ng determinasyon. Ang paglitaw ng kidlat ng pagpatay ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bahagya niyang naramdaman ng kanyang puso na huminto ng saglit nang lumabas ang kidlat ng pagpatay. Isang maliit na bahagi ng pagkabigla ay dulot ng kidlat mismo. Ang mga pagbabago na dulot ng kidlat ang talagang nagpasindek sa kanya. Ang mga pagbabagong ito ay hindi naramdaman ng ibang tao, kahit ng isang Grand Empyrean. Tanging si Wang Lin lamang ang nakaramdam nito, dahil siya ang lumikha nito at naglalaman nito ng kanyang asensya at kalooban. Hindi na iniisip pa ni Wang Lin ang bagay na ito. Nang makarating siya sa late stage ng Arcane Void, tinitigan niya ang huling tatlong ethereal essences. Buhay at kamatayan, karma, at totoo at mali. Kapag nagsanib ang tatlong ethereal essences na ito sa isa, ang kanyang siyam na asensya ay magiging tatlo at lilipat siya mula sa late stage ng Arcane Void patungong peak Arcane Void. Pagkatapos ay maaari na niyang pagdaanan ang siyam na Arcane Tribulants. Kapag nakalagpas siya sa siyam na Arcane Tribulants, papasok siya sa realm ng mga Void Tribulant Cultivators. Sa kanyang kakayahang makipaglaban, kung makarating siya sa early stage ng Void Tribulant, maaari niyang labanan ng mga peak Void Tribulant Cultivators. Maaari pa siyang maging number 1 sa ilalim ng Grand Empyrean. Sa madaling salita, magiging kalahating Grand Empyrean siya. Ang ganitong antas ng kapangyarihan ay magbibigay sa kanya ng kakayahang pumunta kahit saan at walang sinuman ang manggahas na magplano laban sa kanya o manipulahin siya. Dahil si Wang Lin ay magiging ikasampung pinakamalakas na tao sa Immortal Astral Continent. Habang pinagsasama ni Wang Lin ang kanyang mga asensya at tinitingnan ang tatlong natitirang ethereal essences, sa labas ng Green Devil Continent, sa labas ng Eastern Continent, sa labas ng lugar ng mga Celestial, sa labas ng Immortal Astral Continent. Kung ang Immortal Astral Continent ay ang mundo, may isang espasyo na parang walang katapusan sa labas ng mundong ito. Sa isang lugar na malayo sa Immortal Astral Continent, may isa pang kontinente. Hindi ito maaaring ihambing sa Immortal Astral. Mas mababa ito sa isang cup ang isang bahagi ng sukat at walang bakas ng buhay dito. Makikita ang mga guho ng kamatayan sa kontinente ito. Parang may malaking bilang ng buhay dito, ngunit lahat sila ay namatay dahil sa isang sakuna. Sa gitna ng kontinente ito, may isang napakabigat na guho ng isang lungsod na may isang malaking estatwa sa sentro. Isang estatwa ng isang babae, ngunit karamihan sa estatwa ay gumuho at kalahating katawan na lang ang natira. Nakaupo sa estatwang iyon ay isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng kanyang buhay.
Ang lalaking ito ay mukhang ordinaryo, ngunit may nakakagulat na mahabang buhok. Halos 1,000 talampakan ang haba ng kanyang buhok, at nakasabit ito sa halos gumuho na estatwa. Habang ang tunay na katawan ng kidlat ni Wang Lin ay nagsanib sa asensya ng pagpatay upang magbunga ng kidlat ng pagpatay, ang kalalakihang ito ay tila nagising mula sa walang katapusang taon ng pagkatulog at binuksan ang kanyang mga mata. Wala siyang mga pupil sa kanyang mga mata, tanging isang walang laman na espasyo na puno ng kamatayan. Tinitigan niya ang malayo at isang kislap ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Kabanata 1902 Pagmamasid sa Arcane Tribulance mula sa itaas. Tumingin ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad sa malayo, at pagkatapos ng matagal na panahon, siya ay bumulong sa kanyang sarili, nagising ko ang isang sakuna ng maaga. Ibinaling niya ang kanyang ulo, tiningnan ang mga guho sa ibaba, at iniunat ang kanyang banal na pandama. Ang kanyang banal na pandama ay napakalakas, kaya agad nitong tinakbo ng bawat pulgada ng kanyang kontinente. Bilang alaala, bahagya niyang naaalala na matagal na panahon na ang nakalipas nang dumaan siya dito at winasak ang lugar na ito. Matapos patayin ang lahat ng buhay dito, inabsorb niya ang amoy ng kamatayan at nanatili sa pagtutok sa kanyang pagmumuni-muni. Ayon sa kanyang mga kalkulasyon, dapat ay nagising siya pagkatapos ng 5 sakuna, ngunit ngayon ay nagising siya ng 1 sakuna ng maaga. Ang amoy na tumagos sa aking puso mula sa kailalim-laliman ng aking kaluluwa at nagpagising sa akin ng maaga ay nanggaling mula sa direksyong iyon. Amoy ito ng isang katulad. Maaaring may isang katulad na nilalang na ipinanganak. Tahimik na nagmuni-muni ang kalalakihang ito. May bahagya siyang mga alaala tungkol sa direksyong pinagmulan ng amoy. Ang lugar na iyon ay dapat kung saan naruroon ang tagapag-alaga. Piniyong sandali ng kalalakihan, pagkatapos ay dahan daw ang tumayo. Nang tumayo siya, isang makapal na liwanag ang kumislap at isang itim na kapa ang lumitaw. Ang itim na kapa ay tumakip sa kanyang mukha, tanging ang napakahabang buhok na tumagos sa kapa sa isang espesyal na paraan ang nagpatuloy na nakabitin. Naglakad siya patungo sa kalangitan, ang mahahabang buhok sa likod niya ay parang isang itim na dragon. Habang siya ay unti-unting lumilipad, nagpakita ang anyo ng isang itim na dragon, na parabang ang kalalakihang ito ay isang itim na dragon. Lumipad siya patungo sa Immortal Astral Continent na nasa malayo mula sa lugar na ito. Sa bilis ng kanyang paglipad, aabot pa ng ilang daang taon bago siya makarating sa Immortal Astral Continent. Sa kailaliman ng Green Scorpion Temple sa Green Devil Continent, tinitingnan ni Wang Lin ang 3 ethereal essences na nasa harap niya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa isang seal at itinuro ang kanyang kamay sa unahan. Sa pamamagitan nito, nagsimulang magtipon at dahan daw ang magsanib ang 3 ethereal essences. Ang 3 essences na ito ay hindi nakuha sa mga panlabas na paraan, kundi ipinanganak mula sa kanyang sariling mga domain at pangunawa. Upang ipanganak ang 3 essences na ito, isang usbong ang nabuo sa kanyang unang mortal na transformation, pagkatapos ay lumago sa kanyang ikalawang mortal na transformation, at sa wakas ay natapos sa kanyang ikatlong mortal na transformation. Ang life and death essence, karma, at true and false ay nagtulungan at nagbago sa isa't isa. Dahan-dahan silang nagsanib sa harap ni Wang Lin. Sa life and death essence, nakita ni Wang Lin ang planeta Suzaku at 3 henerasyon ng pamilya Danyu. Sa karma essence, nakita ni Wang Lin si Liu Mei, nakita niya si Wang Ping, at nakita niya ang sarili bilang isang ama. Sa true and false essence, nakita niya si Su Dao, ang panaginip na 60 taon, at maraming pamilyar na mukha. Ang 3 ethereal essences na ito ay hindi na lamang mga essence para kay Wang Lin. Sila na ang kanyang buhay ng pagsuwi sa langit. Gamit ang life and death essence, iniwan ko ang mortalidad, gamit ang karma essence, nakuha ko ang Dao, at gamit ang true and false essence, nauunawaan ko. Sa buhay at kamatayan, ang mga magulong kaisipan ko ang nagbigay buhay sa karma. Sa karma na ito, patuloy kong pinagtibay ang aking Dao. Sa huli, sa pagitan ng true and false, hinanap ko kung saan naruroon ang aking Dao. Pagkatapos ng buhay at kamatayan ay karma, pagkatapos ng karma ay true and false, at pagkatapos ng true and false ay pumasok sa Dao. Ang pagsasanib ng 3 ethereal essences ay hindi mahirap. Ipinanganak sila dahil sa akin, nabuo sila dahil sa akin, at magsasanib sila dahil sa akin. Habang binubulong ito ni Wang Lin, inilog niya ang kanyang kanang kamay. Ang 3 ethereal essences sa harap niya ay mabilis na nagsimulang umiikot at magsanib. Habang nagsasanib, tiningnan niya ang kanyang mga essences. Sa loob, nakita niya ang lahat mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa puntong ito ng kanyang buhay. Nakita niya ang sarili na nakaluhod sa harap ng libingan ng kanyang mga magulang, umaatungal sa langit habang puno ng luha. Nakita niya ang sarili na hawak ang katawan ni Li Muan at umaatungal sa langit.
Habang si Linguan ay pumikit, ang mga luha nito ay tumulo mula sa kanyang mga mata at tumulo sa lupa. Bahagya niyang nakita na isang taon ang lumipas, isang panaginip na bulaklak ang namukadkad kung saan tumulo ang mga luha. Nakita niya ang sarili ng matutunan niyang si Liu Mei ay nanganak ng kanyang anak. Nakita niya ang sarili na tinitingnan ng anak na puno ng galit at dumudugo mula sa sakit ng pagkamatay ng kanyang puso. Nakita niya si Li Qianmei na pinupunasan ng dugo at luha sa kanyang estatwa sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ay nakita niya lahat ng, alam mo ba? Mula sa lahat ng estranghero. Ang buong buhay ko. Nagbuntong hininga si Wang Lin. Parang tumanda ang kanyang mukha habang nagsasanib ang 3 ethereal essences. Lumipas ang oras. Habang binabalikan ni Wang Lin ang kanyang mga alaala, tahimik na nagsanib ang 3 ethereal essences. Ang pagsasanib ng 3 essences ay naging isang linya na puno ng mga alaala ni Wang Lin. Ang linyang ito ay bumuo ng isang singsing at na-imprinte sa kanyang noo. Sa sandaling na-imprinta ang singsing, nawala ang mga alaala sa mata ni Wang Lin at pinalitan ito ng isang gintong liwanag. Sa gintong liwanag na ito, ang antas ng cultivation ni Wang Lin ay muling tumaas. Nang tumaas ang kanyang antas ng cultivation, ang lakas na para sa Green Devil Scorpion ay inabsorb niya. Pati ang malaking bahagi ng kaluluwa ng Green Devil Scorpion na inabsorb ni Wang Lin pagkatapos ng nabigong pagsanib ay inabsorb din ng kanyang pinagmulan ng kaluluwa. Ngunit hindi pa ito sapat. Ang ganitong lakas ng mundo ay sapat lamang upang gawing malapit sa tuktok ng Arcane Void ang antas ng cultivation ni Wang Lin. Hindi pa sapat upang makalagpas at pumasok sa Arcane Tribulant at harapin ang pagdating ng 9 na Arcane Tribulants. Kailangan pa niya ng mas maraming lakas mula sa mundo. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at binuksan ang kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan upang humigop. Habang siya ay humihigop, ang lakas ng mundo ay rumagasa papasok sa Scorpion Temple, at pati ang hamog sa labas ay nahila, bumuo ng isang malaking vortex. Nagkaroon ito ng isang pangyayanig na fenomena. Ang biglaang pagbabagong ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga cultivator sa Green Devil Continent. Natapos na ang labanan sa pagitan ng Green Devil Continent at ng Heavenly Bull Continent. Matapos mamatay ang maraming cultivators, kakaunti na lang ang natirang cultivator sa Green Devil Continent. Ngunit ang mga natira ay mga malalakas na cultivators. Partikular, bagaman maraming disipulo ang namatay, may halos 30% pa ng Devil Dao sect na natitira. Gayunpaman, ang kanilang sect master ay pumasok sa isang closed-door cultivation mahigit 100 taon na ang nakalipas at hindi pa lumalabas. Sa sandaling ito, ang malaking pagbabago na nagaganap sa Green Devil Scorpion Temple sa gitna ng Green Devil Continent ay naramdaman ng mga cultivators mula sa iba't ibang sekta sa Green Devil Continent. Ang sinumang nakaramdam nito ay nakakaalam o narinig ang rumor ng pagbabalik ng Green Devil. Sa sandaling ito, higit sa 10 sinag ng liwanag ang nagmadali patungo sa Green Devil Scorpion Temple. Mayroon ding 2 sinag mula sa Devil Dao sect upang saksihan ang muling pagkabuhay ng Green Devil Scorpion. Ang fenomena sa paligid ng Green Scorpion Temple ay tumagal ng ilang buwan. Sa panahong ito, ang isang malaking lakas mula sa mundo ay nagtipon patungo sa lokasyong ito ng mabilis. Ang mga cultivators na dumating ay hindi naglakas loob na lumapit. Nagsilbi lamang sila bilang mga tagamasid mula sa gilid ng fenomena. Nag-urong sila habang ang fenomena ay pinalawak. Ang lahat ng lakas mula sa mundo ay rumagasa sa katawan ni Wang Lin sa mga ilang buwan, at ang kanyang cultivation ay patuloy na tumataas. Isang araw, matapos ang ilang buwan, biglang sumabog ang kanyang cultivation at kumaluskos ang mga kulog sa loob ng kanyang katawan. Habang kumakaluskos ang mga kulog, ang kanyang cultivation ay tumaas mula sa late-stage Arcane Void patungong peak Arcane Void. Ang fluctuation ng cultivation ay nakatago sa ilalim ng pag-agos ng lakas mula sa mundo. Ang mga cultivator sa Green Devil Continent ay hindi naglakas loob na palawakin ang kanilang mga banal na pandama, natatakot na maapektuhan ang muling pagkabuhay ng Green Devil Scorpion. Hindi nila kayang tiisin ang galit ng Green Devil Scorpion, kaya't wala ni isa ang nakapansin ng kahit anong kakaiba. Nang marating ni Wang Lin ang tuktok ng Arcane Void, binuksan niya ang kanyang mga mata at nagpakita ng isang nakakatakot na malamig na titig. Inilog niya ang kanyang kanang kamay at nagsanib ang 5 elementong essence true body sa kanyang katawan. Nang mangyari ito, ang lakas ni Wang Lin ay tumaas ng ilang beses. Sandali pagkatapos nito, inilog niya ang kanyang kanang kamay at ang nakakatakot na Thunder Essence True Body ay lumakad pasulong. Nagsanib ito sa katawan ni Wang Lin, at habang kumakaluskos ang kulog, nagsanib ito kay Wang Lin, naging bahagi ng kanyang katawan. Sa sandaling bumalik ang Thunder Essence True Body, sumabog ang isang nakakagulat na aura mula sa katawan ni Wang Lin. Naramdaman niyang tumaas ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, kaya niyang makipaglaban-laban sa late-stage Void Tribulant Cultivators kahit na hindi ginamit ang Heavenly Bull Soul Armor.
Ito ay sa ilalim ng kondisyon na hindi niya ginamit ang Slaughter Thunder. Kapag ginamit niya ang nakakatakot na Slaughter Thunder, hindi siya sigurado kung gaano kalakas ang magiging pagkawasak ng lakas na iyon. Ang kulog na iyon ay isang bagay na hindi sinasadya niyang nalikha, at hindi niya ito kayang kontrolin. Ang makapangyarihang pakiramdam na ito ay nagbigay sa kanya ng malakas na tiwala sa sarili. Binago nito ang kanyang temperament at magugulat lahat ng haharap sa kanya bago pa man siya mag-atake. Tumayo si Wang Lin na may mga kamay sa likod at tiningnan ng taas. Ang kanyang tingin ay maaaring tumagos sa templo ng alakdan at makita ang kalangitan sa itaas. Kumalat ang kanyang banal na pandama at nakita niya ang buong Scorpion Temple. Wala na ang grupo ni Yun Yifeng na tatlo. Malamang ay tumagal sila ng sobra at hindi na naglakas loob pang magtagal. Hindi na ito mahalaga. Para kay Wang Lin, ang Edge Cloud ay isa na lamang ulap ng usok mula sa nakaraan. Ang kailangan niyang harapin ngayon ay ang siyam na Arcane Tribulants. Kung makakalampas ako sa siyam na Arcane Tribulants nang sabay-sabay at maabot ang Void Tribulant, wawasakin ko ang buong Devil Dao Sect. Pati na ang mga late-stage Void Tribulant Cultivators ay lilipulin ko bilang kabayaran sa daan-daang taon ng kasaganahan. May malamig na titig si Wang Lin at puno siya ng malakas na puot na may kasamang matinding galit. Tumangala si Wang Lin at naghintay. Naghihintay siya para sa mga Arcane Tribulants na magtutulak sa kanya upang maging isang Void Tribulant Cultivator. Hindi pa niya nakita ang alinmang Arcane Tribulants, ngunit tiwala siyang sapat upang tumayo sa mataas na lugar at makita ang kagandahan ng mga Arcane Tribulants. Mula pa sa mga sinaunang panahon, ang lahat ng karapat-dapat na makaharap ang mga Arcane Tribulants ay labis na maingat at nerbyoso. Kahit ang mga Grand Empirines ay ganito noon bago sila naging Grand Empirines. Ang mga tao tulad ni Wang Lin ay napakabihira. Kabanata 1903 Napakahina. Ang Arcane Tribulant ay isang metamorphosis sa pagitan ng Arcane Void at Void Tribulant. Iba ito sa Divine Tribulation na gumagamit lamang ng mga anyo ng kulog. Sa halip, gumagamit ito ng isang espesyal na paraan upang magdulot ng bawat pagbagsak para sa isang cultivator. Kung hindi makalampas ang isa sa isang Arcane Tribulant, mamamatay siya. Maraming Arcane Void Cultivators ang natatakot sa mga Arcane Tribulants. Marami ang mas pipiling manatili sa Arcane Void stage kaysa harapin ang nakakatakot na Arcane Tribulants. Tulad ng Dao Master Blue Dream na nanatili sa peak Arcane Void sa mahabang panahon at hindi pa rin nakakalabas sa Arcane Tribulant stage. Kapag pumasok ka na sa Arcane Tribulant, para itong harapin ang siyam na sitwasyon ng buhay at kamatayan. Hindi lahat ay may ganitong tapang. Karamihan sa mga Arcane Tribulant Cultivators ay gumugugol ng libu-libong taon, o mas matagal pa, upang dahan-daw ang malimpasan ng bawat isa. Hindi sila tiwala na makakalampas ng siyam ng sabay-sabay. Kapag naramdaman nilang mahirap na, ititigil nila ito gamit ang lakas at hindi hahabulin ang kapalaran sa loob ng Arcane Tribulant. Ang Arcane Tribulant ay isang kalamidad ngunit isa ring kapalaran. Kung makalampas ang isang tao ng tatlong sunod-sunod, de-double ang laki ng kanyang Origin Soul. Ang mga nakalampas ng 6 na sunod-sunod ay makikita ang triple na laki ng kanilang Origin Soul. Ang mga nakalampas ng 9 na sunod-sunod ay makakakita ng maraming beses na paglaki ng kanilang Origin Soul. Kung gaano kalaki, wala pang nakakaalam, dahil tanging 2 tao lang ang nakagawa nito, at pareho silang naging Grand Empirine sa kalaunan. Kung hindi nila ipinaalam, walang makakaalam. Ngunit ipinapakita nito kung gaano kadelikado ang proseso. Ayon sa mga bali-balita, ang 2 Grand Empirines ay malubhang nasugatan pagkatapos makalampas ng lahat ng 9 na Arcane Tribulants at pumasok sa closed-door cultivation sa mahabang panahon. Kung ang mga ordinaryong cultivators ay makakapasok ng 6 na Arcane Tribulants ng sunod-sunod, magiging labis silang malakas sa early stage ng Void Tribulant. Kung walang yaman, kaya nilang makipaglaban sa mid-stage ng Void Tribulant at hindi matatalo. Gayunpaman, bihira ang makatagpo ng ganitong kapalaran. Ang makalampas ng 9 ng sabay-sabay at makalampas ng 9 sa loob ng libu-libong taon ay lubhang magkaibang bagay. Ang Arcane Tribulants ay labis na kakaiba. Hindi makakatulong ang mga hindi kabahagi. Nakasalalay lahat sa sarili. Si Duching ay nakalampas ng ilang Arcane Tribulants, ngunit pinagdadaanan niya ito ng paisa-isa, at ang bawat isa ay nagiging mas mahirap. Malamang na mas stuck siya sa buong buhay niya. Gayunpaman, hindi ito walang pag-asa. Sa huli, mayroon pa siyang sapat na oras upang maghanda. Hindi ito marami, ngunit mas mabuti na kaysa harapin silang lahat ng sabay-sabay. Gayunpaman, habang tumatagal, nagiging higit pang pagsubok sa buhay at kamatayan ito, at sa kalaunan ay nagiging isang bangungot para sa mga tao. Kapag pumasok ka sa Arcane Tribulant stage, kahit hindi mo nais na dumaan dito, darating pa rin ito. Naging tanda ito ng kamatayan. Sa Immortal Astral Continent, may isang tao na nag-compute ng posibilidad, at kahit hindi sigurado, ang unang Arcane Tribulant ay may 10% na pagkakataon ng kamatayan.
Ang numerong ito ay tataas hanggang sa ika-9 na Arcane Tribulant, kung saan may 70% na pagkakataon ng kamatayan. Base dito, ang pagdaan ng 9 na Arcane Tribulants ng sabay-sabay ay hindi lamang nangangailangan ng lakas, kundi pati na rin ng tiyak na halaga ng swerte. Nakatayo si Wang Lin sa kailaliman ng Scorpion Temple, at siya ay kalmado. Pumakangkang siya at nawala mula sa loob ng templo. Nang muling magpakita, siya ay nasa tuktok ng buntot ng Scorpion. Ang kanyang puting buhok ay dumadaloy, parang lilipad ito kasama ng hangin. Nakatayo siya roon, naghihintay sa pagdating ng Arcane Tribulant. Arcane Tribulant, paano ito darating? Inaasahan ko ito. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. May tiwala siyang harapin ang anumang Arcane Tribulant. Ang kanyang pagninilay ay mabilis na umiikot at ang aura ng kanyang Peak Arcane Void ay lumabas mula sa kanyang katawan. Ang aurang ito ay nagtipon sa kanyang katawan hanggang sa sumabog ito na parang isang bagyong pumutok patungo sa kalangitan. Ang aurang ito ay parang nag-fuse sa kalangitan at bumuo ng isang nakakagulat na bagyo. Paglabas ng bagyo, ito ay bumuo ng isang hindi nakikitang presyon at kumalat mula kay Wang Lin bilang sentro. Agad nitong tinakpan ng daan-daang kilometro at patuloy na kumalat. Sa loob ng daan-daang kilometro, lahat ng mga buhay na nilalang ay kailangang umatras mula sa presyon, at hindi pinapayagang mag-take ng kalahating hakbang patungo sa loob. Ito ay isang Arcane Tribulant. Kapag nagpa siya ang isang cultivator na dumaan sa isang Arcane Tribulant, walang makakatulong sa kanya. Ang presyon ay patuloy na kumalat, umabot sa libu-libong kilometro ang lapad. Dahan-daang tinutok nito ang mga higit kumulang na 12 ng cultivators mula sa Green Devil Continent na dumating upang saksihan ang muling pagkabuhay ng Green Devil Scorpion. Ang mga ekspresyon ng mga cultivators na ito ay nagbago isa-isa. Hindi na nila kailangang gamitin ang kanilang mga divine senses upang malaman na nangangahulugan ito na may isang tao na dumaan sa isang Arcane Tribulant. Arcane Tribulant. Paano? Paano lumabas ang presyon ng Arcane Tribulant dito? Posible bang ang antas ng cultivation ni Lord Green Devil ay bumagsak pagkatapos niyang muling mabuhay at kailangan niyang dumaan sa Arcane Tribulants upang makabawi? Si Lord Green Devil ay personal na pinigilan ng Celestial Ancestor, na nangangahulugang ang kanyang antas ng cultivation ay labis na mataas. Gayunpaman, pinigilan siya ng napakatagal at marahil ang kanyang cultivation ay talagang bumaba ng malaki. Ang higit kumulang 12 ng cultivators mula sa Green Devil Continent ay may kani-kanyang iniisip at umatras mula sa presyon. Tumingin sila patungo sa templo, ngunit hindi kayang makapasok ng kanilang divine senses sa presyon, kaya hindi nila nakikita ang nangyayari sa loob. Habang ang presyon ay kumalat sa libu-libong kilometro, sa gitna nito, si Wang Lin ay nakatayo sa buntot ng Scorpion Temple at nakatingala sa langit. Nakita niya na biglang nagpakita ang mga snowflakes sa langit. Ang mga snowflakes na ito ay puti. Hindi nagtagal, tinakpan nila ang langit at bumuo ng isang kurtina na pumalibot sa buong lugar. Nieves. Tiningnan ni Wang Lin. Lalo pang dumami ang snowflakes hanggang sa mapuno ang buong mundo at maging tanging bagay na lumulutang sa langit sa loob ng libu-libong kilometro. Habang bumabagsak ito, kumalat ang isang malamig na aura at isang malaking halaga ng snow ang tumakip sa lupa. Sa sandaling lumitaw ang snow, naramdaman ng higit kumulang 12 ng cultivators mula sa Green Devil Continent ang lamig. Nakita nila ang mga lumulutang na snowflake sa loob nito. Ang kanyang unang Arcane Tribulant ay snow. Ito ay bihira. May kabuuang 9 na Arcane Tribulants. Ang unang 3 ay panlabas, pagkatapos ang susunod na 3 ay panloob, at ang huling 3 ay kaluluwa. Tingnan natin kung paano daraan si Lord Green Devil sa Snow Arcane Tribulant na ito. Tiningnan ni Wang Lin ang snow na may kalmadong ekspresyon. Hindi siya agad kumilos kundi nanood habang bumabagsak ang snow. Lalo pang dumami ang snow at naging mas malamig dito. Hindi nagtagal, biglang nagtipon ang snow na parang ang oras ay nagyayelo. Ang hindi mabilang na snowflakes ay parang naging matalim na mga snowblades at mabilis na tumungo kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Agad silang nagtipon. Ito ba ang unang Arcane Tribulant? Inalog ni Wang Lin ang kanyang ulo. May pagkabigo sa kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at hinampas ang papalapit na snow. Sa hampas na ito, ang kanyang 5-element true body ay kumilos. Isang overlapping na anino ang lumitaw na naglakad palabas mula sa katawan ni Wang Lin. Sa sandaling lumabas ang 5-element true body, umupo si Wang Lin sa buntot ng malaking scorpion. Inihampas niya ang kanang kamay at isang jar ng alak ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang jar na ito ay mula sa isang mortal na lungsod sa Heavenly Bull Continent. Dinala niya ang jar sa kanyang bibig at uminom ng isang malaking kalakhan. Ipinakita ng kanyang anyo ang isang pakiramdam ng kalungkutan habang siya ay umupo roon, ang kanyang puting buhok ay dumadaloy. Ang kanyang itsura ay may kaunting pagkakapareho sa itim na robe na kalalakihang nakaupo sa nabasag na estatwa malayo sa Immortal Astral Continent. Nag-iisa, malungkot, at walang pakialam.
Ang 5-element true body ay lumabas at naglabas ng isang napakalaking dagat ng apoy. Ang dagat ng apoy ay naging 79 na fire dragons na tumakbo palabas at nakipagbanggaan sa walang katapusang snowflakes. Sa sandaling ito, isang malakas na tunog ng kulog ang umalangaw-ngaw. Bagamat matalim at malamig ang snowflakes, wala itong halaga laban sa fire element true body ni Wang Lin. Malaking halaga ng puting usok ang lumitaw habang natutunaw ang snowflakes, at sa isang iglap, napuno ang buong lugar. Ang 79 na fire dragons ay nagtipon sa isang fire dragon habang natutunaw ang lahat ng snow. Naglalaman ito ng matinding init at apoy habang tumataas ito sa kalangitan. Parang isang matalim na espada na tumusok sa kalangitan at sinusunog ang langit. Habang sinusunog ito, bumagsak ang unang arcane tribulant ng direkta. Si Wang Lin ay uminom ng alak at inalog ang kanyang ulo habang binubulong, napakahina. Biglang nayanig ang langit at umugang ng malakas. Isang malakas na hangin ang umalon at siyam na nakakagulat na bagyo ang lumitaw sa langit. Ang siyam na bagyong ito ay mga tornadoes na dumaan sa langit, na nagdulot ng dagat ng apoy upang kumalat at haminahin hanggang sa tanging ang siyam na bagyo na lamang ang natira. Isang napakabigat na puwersa ang nagmula sa mga tornadoes na ito, at ang ugong ng hangin ay naging tanging tunog sa buong mundo. Ang ugong ng hangin ay umalingaw habang ang siyam na tornado ay tumakbo patungo kay Wang Lin. Naglalaman sila ng isang malakas na puwersa ng pagkabasag na parabang nais nilang punutin ang katawan niya. Sa isang saglit, ang unang tornado ay biglang sumaklaw. Ang 5-element true body ay hindi kumilos, tumayo lang ito sa likod ni Wang Lin. Pinanood nito habang lumapit ang tornado at pinalibutan ang katawan ni Wang Lin. Ang hangin ay pumulibot kay Wang Lin at umiikot ng mabilis. Malaking halaga ng puwersa ang pumulibot sa kanya habang ang malalakas na ugong ng hangin ay umalingaw. Ngunit patuloy na nakaupo si Wang Lin sa buntot ng scorpion na umiinom ng alak habang ang kanyang mga damit at buhok ay dumadaloy sa hangin, at ang kanyang ekspresyon ay nanatili pa ring pareho. Nagpatuloy siyang uminom ng alak habang ang pangalawa, pangatlo, pang-apat. Hanggang ang lahat ng siyam na tornado ay nagtipon sa isang malaking tornado na nakakabit sa langit sa paligid niya. Nang oras na ito, tumaas lang ang ulo ni Wang Lin. Ganun pa rin. Mahina pa rin. Kabanata 1904. Tingnan natin kung ano pa ang ibinabalik ng arcane tribulants. Inalog ni Wang Lin ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung paano nakaraan ang iba sa kanilang arcane tribulants, ngunit hindi kayang basagin ng snow ang kanyang essence true body at hindi rin kayang durugan ng hangin ang kanyang pisikal na lakas. Kahit pa tumagal ang hangin ng daan-daang taon, hindi nito kayang punutin ang kanyang katawan ngayon. Ang kanyang katawan ay hindi na tulad ng dati. Matapos ang mga pagpapalakas na ibinigay sa kanya ng matandang may suot na berdeng robot, ang kanyang katawan ay labis na malakas at matibay. Ang ganitong katibayan at lakas ay hindi kayang galawin ng hangin. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at iniabot sa tornado sa paligid ng kanyang katawan. Madali niya itong pinunit. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw, at sa punit ng lakas ni Wang Lin, ang mga layer ng mga tornado ay gumuho mula sa unang layer hanggang sa ika-siyam na layer. Ang siyam na tornado ay sumabog at nawala. Nagtangay ang hangin. Patuloy na umupo si Wang Lin doon, umiinom ng alak. Ang 5-element true body ay nakatayo sa likod niya, malamig na nakatingin sa langit. Ang langit ay madilim na parang isang malungkot na mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, ang isang tribulant cloud ay pumuno sa langit. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umabot sa mga ulap habang ang mga kidlat ay dumadaan sa langit, pinapaliwanag ang lupa sa ibaba. Ang mga cultivator mula sa Green Devil Continent na nasa libu-libong kilometro ang layo ay nasaksihan ng pagtatapos ng snow at wind tribulants. Sila ay tahimik na ngayon. Pam-8 pa ang tunog ng kulog, at mas maraming tribulant clouds ang lumitaw, pinapalubog ang langit. Sila ay nagdulot ng higit pang kidlat na dumadaan. Ang mga ulap ay nagpakita ng isang pakiramdam ng kabaliwan at karahasan. Ngunit, wala sa lahat ng ito ang nakagalaw kay Wang Lin. Kalmado siyang umiinom ng alak at tinitingnan ang mga ulap at kulog sa langit. Bigla siyang tumawa. Thunder! Tiningnan ni Wang Lin ang mga ulap at kulog sa langit. Inalog niya ang kanyang ulo at uminom ng isang lagok ng alak. Habang inaalog ang kanyang ulo, isang malakas na tunog ng kulog mula sa mga ulap sa langit ang narinig. Habang gumagalaw ang mga ulap, isang kidlat na konektado sa langit ang bumagsak patungo kay Wang Lin. Ang kidlat na ito ay naglalaman ng nakakagulat na lakas at mabilis na tumungo patungo kay Wang Lin upang patayin siya. Gagawa ka ba ng ganun? Biglang itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at umatungal. Ang kanyang sigaw ay lumampas sa tunog ng kulog at pinigilan ang malalakas na tunog ng kulog mula sa tribulant clouds. Ang kalooban ng kulog ay sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Ito ay ang kalooban ng Panginoon ng kulog. Ang kulog na papalapit na sana ay biglang nayanig at umatras nang umabot ito sa 1,000 talampakan mula kay Wang Lin, parang natatakot. Hindi lamang nito tinangka na atakihin si Wang Lin,
kundi ito ay dumaan patungo sa Tribulant Clouds. Dahil sa pagkumpleto ng aking Thunder Essence, ako lamang ang may kakayahang magdala ng kulog patungo sa iba. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at iniabot sa mga ulap. Ang mga ulap ay nayanig at nagbigay ng isang ingay na parang hindi nila kayang tiisin ang presyon. Ang lahat ng kulog sa loob ng mga ulap ay lumipad patungo kay Wang Lin. Ang walang katapusang kulog ay nagtipon sa harap ng kaliwang kamay ni Wang Lin at naging isang bola ng kulog. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at ang bola ng kulog ay lumipad patungo sa langit at tumama sa Tribulant Cloud. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw sa buong mundo at ang Tribulant Clouds ay gumuho ng walang kalaban-laban. Ang dilim na sumasakop sa buong mundo ay agad na nawala. Ang ikatlong Arcane Tribulant ay gumuho. Sa libu-libong kilometro ang layo, ang higit sa 100 ng cultivator mula sa Green Devil Continent ay hindi nakita si Wang Lin, ngunit naramdaman nila kung gaano kadali ang pagdaan sa tatlong Arcane Tribulants. Napakadali, higit pa sa kanilang inaasahan. Ang lakas ng tatlong Arcane Tribulants na ito ay ordinaryo, at ang sinumang cultivator na may tapang ay makakalampas sa mga ito. Gayunpaman, kailangan pa rin ng oras at marami ring lakas para dumaan sa tatlong Arcane Tribulants ng magkasunod upang makuha ang gantimpala ng pagdoble ng kanilang Origin Soul. Ngunit talagang bihira ang makapagdala ng ganito kadali. Si Lord Green Devil ito. Kung hindi, imposibleng magawa ito ng iba. Sa antas ng cultivation ni Lord Green Devil, tiyak na naranasan na niya ang Arcane Tribulants. Kaya't kaya niyang maging kalmado habang humaharap muli sa mga ito. Ipinakita ng mga cultivator mula sa Green Devil Continent ang respeto. Tinitingnan nila ang lugar na tinakpan ng Arcane Tribulant Pressure, naghihintay na makita si Lord Green Devil na lumabas. Si Wang Lin ay nakaupo pa rin sa buntot ng Scorpion at nakatingin sa langit. Ang huling tatlong Arcane Tribulants ay nagbigay sa kanya ng pagkabigo. Naghihintay siya ngayon para sa pagdating ng ika-4 na Arcane Tribulant at nais niyang makita kung ito ay magbibigay ng kinang. Ginagamit ni Wang Lin ang kanyang kalmado upang panoorin ang kagandahan ng Arcane Tribulants. Ano kayang uri ng Arcane Tribulant ang ika-4? Uminom ng alak si Wang Lin. Sa sandaling ito, maraming ripples ang lumitaw sa kalmado na langit. Ang mga ripples na ito ay kumalat at mabilis na tinakpan ng buong langit. Pagkatapos, isang presyon ang kumalat at bumalot sa lugar. Isang higanting tambol na may 10,000 talampakan ang bumagsak mula sa langit. Ang dalawang gilid ng tambol ay gawa sa hindi kilalang materyales. Hindi ito gumawa ng ingay habang bumabagsak, ngunit nagbigay ito ng isang sinaunang aura. Sa sandaling lumitaw ang tambol, tumingin si Wang Lin habang hawak ang tapayan ng alak. Medyo interesante, habang binibigkas niya ito, kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Kasabay nito, ang tunog ng tambol ay umalangaw, na parang isang hindi nakikitang puwersa ang tumama rito. Para bang maraming tao ang sabay-sabay na tumutok sa tambol mula sa iba't ibang direksyon, gumagawa ng isang sound wave. Sa sandaling umalingaw ang tunog mula sa tambol, ang laman, dugo, buto, at mga meridian ni Wang Lin ay nayanig. Malinaw niyang naramdaman na ang tunog ng tambol ay hindi nanggagaling sa ibabaw ng tambol, kundi mula sa kanyang sariling katawan. Ito ang nagpatindi pa ng liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Habang ang tunog ng tambol ay umalingaw, naramdaman niyang kumalat ang isang makating pakiramdam sa buong katawan niya. Sa sandaling ito, hindi makagalaw ang kanyang katawan dahil sa mga vibrations mula sa tambol. Habang ang tunog ng tambol ay umalingaw sa buong katawan ni Wang Lin, isang malaking halaga ng fog ang nagtipon at naging isang napakalaking fog sword. Ang espada na ito ay mukhang isang ilusyon, parang hindi ito umiiral, ngunit sa sandaling lumitaw ito, naglabas ito ng isang nakakatakot na killing intent. Ang killing intent ay kumalat sa espada, at habang ang espada ay tumaas sa hangin, lalong lumakas ang killing intent. Pagkatapos, ang espada ay dumiretso at bumagsak patungo sa ulo ni Wang Lin. Ang espadang ito ay hindi magpuputol ng katawan ni Wang Lin, ni ng kanyang origin soul o kaluluwa. Ang layunin nito ay putulin ang koneksyon sa pagitan ng kanyang katawan at ng kanyang origin soul at kaluluwa. Kapag naputol ito, hindi na muling makakabalik ang kaluluwa at origin soul sa kanyang katawan. Ang espadang ito ay nakakaapekto sa kanyang bloodline, kaya't magiging parang tubig at apoy ang kaluluwa at katawan. Dahil dito, ipipilit ng kaluluwa at origin soul na lumayo mula sa katawan. Ito ang una sa mga internal tribulants, ang separation tribulant. Ang tambol ang susi. Kapag lumitaw ito, ito ay senyales na magsisimula na ang tatlong internal arcane tribulants. Ang tribulant na ito ay kakaiba, at mula pa noong sinaunang panahon, maraming cultivators ang namatay dahil dito. Kapag napilitang umalis ang origin soul at kaluluwa, maghuhulog ang katawan sa tunog ng tambol. Ang kaluluwa at origin soul ay mawawala sa tunog ng tambol. Ang fog sword ay tahimik, ngunit ang killing intent ay sumabog na parang itim na usok habang mabilis na tinutok kay Wang Lin.
Sa loob ng hindi mabilang na mga taon, maraming cultivators ang nabuwal sa espada na ito at naputol ang koneksyon sa kanilang kaluluwa at katawan. Ngayon, ang espada ay muling lumitaw at dumiretso patungo kay Wang Lin. Hindi alam ni Wang Lin na karamihan sa mga cultivators na nakalampas sa 3 internal arcane tribulants ay naghanda ng matagal bago nila piniling subukan ito. Isa-isang dumaan sila habang maingat na hinahanap ang munting pagkakataon ng kaligtasan. Sa oras na ito, ang tunog ng tambol ay nagbigay ng limitasyon sa katawan ni Wang Lin, ngunit hindi nito napigilan ang tibok ng puso ni Wang Lin. Hindi niya alam kung paano hinarap ng iba ang arcane tribulant na ito, ngunit mayroon siyang sariling paraan. Ang tibok ng kanyang puso ay bumilis at umalingaw ng parang kulog. Ang tunog ng kanyang tibok ng puso ay tinutulig sa ang tunog ng tambol, at agad siyang nakabalik sa lakas upang gumalaw. Sa sandaling nagkaroon siya ng lakas upang gumalaw muli, ang fog sword ay papalapit na. Kalmado niyang binitiwan ang tapayan ng alak sa kanyang kanang kamay. Itinaas niya ang kanyang kanang palad at ang yin blade na parang buto ay agad na lumitaw. Ang blade ay naglalabas ng malamig na aura, parang galing sa kailaliman ng impyerno. Magandang bagay, halika. Ngumiti si Wang Lin at hindi man lang tumayo. Itinaas niya ang yin blade at sinalubong ang paparating na fog sword. Ang espada at blade ay agad na nagsalpukan, at isang malakas na tunog ng kulog ang umalangaw-ngaw. Ang fog sword ay nayanig ng malakas, pagkatapos ay dumami ang mga bitik dito at gumuho. Ang killing intent mula sa espada ay tila ayaw magpa-backdown at mabilis na dumaan upang lamunin si Wang Lin. Sa oras na iyon, isang killing intent na mas malakas kaysa sa killing intent mula sa fog sword ang sumabog mula sa katawan ni Wang Lin. Agad nitong nilamon ang killing intent mula sa fog sword at umakyat sa langit. Ang killing intent na ito ay tila may kaluluwa, habang ito ay gumuho at umatras na parang hindi nito kayang harapin ang killing intent ni Wang Lin. Pagkatapos, mabilis itong nawala. Ang una sa 3 internal arcane tribulants ay gumuho. Habang ang killing intent ay kumakalat, isang nakakagulat na tunog ang sumunod mula sa tambol sa langit. Ang tunog na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa nauna, at nagdulot ng sound waves na kumalat. Para itong tambol ng digmaan na inilabas ang tunog upang sirain ang mundo. Pagkatapos ng tunog, unang pagkakataon na tumayo ang katawan ni Wang Lin. Agad niyang kinuha ang tapayan ng alak na kanyang iniwan at uminom ng isang lagok. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa langit. Sisiraan ko ang tambol na ito. Tingnan natin kung ano pa ang ibabalik ng arcane tribulants pagkatapos nito. Kabanata 1905 Tatlong Soul Tribulants. Tumalon si Wang Lin mula sa templo ng alakdan at tumakbo patungo sa tambol sa kalangitan. Ang yin blade sa kanyang kamay ay nagbigay ng malamig na aura. Ang malamig na aura na ito ay tila kayang i-freeze ang anumang bagay at hindi dapat pahintulutang magtagal. Umalangaw-ngaw ang tunog ng tambol, at habang umabot ito sa mga buto ni Wang Lin, maraming mga anino ang lumabas mula sa mga ripples na nilikha ng tambol. Bawat anino ay nakasuot ng pulang armor tulad ng mga Blood Celestial Soldiers. Libo-libo sila, at sumugod sila kay Wang Lin na may malakas na killing intent. Ito ang pangalawa sa 3 internal arcane tribulants, ang Blood Shadow Tribulant. Ang mga Blood Shadow na nilikha ng tribulant na ito ay hindi mas mahina kaysa sa mga cultivator ng Arcane Void at hindi namamatay. Kahit na masira sila, maaari silang muling mabuo mula sa mga ripples. Ang walang katapusang siklo na ito ay naging isang bangungot para sa sinumang dumaan sa tribulant na ito. Pinakamahalaga, tuwing may isang Blood Shadow na namatay, ang lakas nito ay tataas ng kaunti. Kung matatagalan, maaari nilang tuluyang tanggalin ang cultivator na dumadaan sa tribulant. Karaniwan, bihirang humarap ang mga cultivator sa 3 internal arcane tribulants ng sunod-sunod. Karamihan sa mga tao ay aalis na ng puwersa pagkatapos dumaan sa unang internal arcane tribulant. Pagkatapos, kapag handa na sila, babalik sila upang subukan ng Blood Shadow Tribulant. Ang nakakatakot na bahagi ng tribulant na ito ay hindi ito kayang sirain. Kaya't hindi marami ang nakakalampas dito. Hindi alam ni Wang Lin kung paano nakalampas ang iba sa Blood Shadow Tribulant, ngunit mayroon siyang sariling pamamaraan. Habang papalapit ang libu-libong Blood Shadow, si Wang Lin ay lumutang sa kalangitan at isang malupit na gintong liwanag ang kumislap mula sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng gintong liwanag na ito, ang tingin ni Wang Lin ay nagbigay ng isang malakas na puwersa ng pagsupil. Nagmula ito sa piraso ng espada na pinag-isa ng matandang may suot na berdeng robo sa kanyang mga mata. Maging ang kaluluwa ng alakdan ay nasupil ng tingin na ito, kaya't walang kwenta ang mga Blood Shadow. Ipinagpalipat ni Wang Lin ang kanyang tingin sa buong kalangitan. Ang lahat ng Blood Shadow na tinamaan ng kanyang tingin ay nayanig at hindi na naglakas loob na gumalaw. Nagpakita sila ng takot at parang naramdaman nilang bumaba mula sa langit mismo. Ang hindi nakikitang presyon ay parang ipinaparamdam sa kanila na sila ay mawawasak ng walang awa kung maglalakad pa sila kahit kalahating hakbang.
Pagkatapos ng kanyang tingin, umalangaw ang kanyang malamig na tinig. Lumayas. Hindi malakas ang kanyang tinig, ngunit nang ito'y umabot sa mga katawan ng libu-libong blood shadow, ito ay parang lakas ng langit. Nayanig ang kanilang mga katawan at kusang umatras. Sila ay mga ilusyon na nilikha ng tatlong internal arcane tribulants, kaya't wala silang masyadong katalinuhan, ngunit nakakaramdam sila ng instinctive na takot sa tingin ni Wang Lin. Umatras sila ng libu-libong talampakan at nawala pabalik sa mga ripples. Iba't ibang mga paraan ang ginagamit ng mga tao upang malimpasan ang tribulant na ito, ngunit wala pang nakagawa ng walang ginagawa at nakatakot sa mga blood shadow na hindi na naglakas loob na magpatuloy. Habang nawala ang mga blood shadow, si Wang Lin ay nagmadaling umakyat patungo sa kalangitan patungo sa malaking tambol. Malapit na itong maglabas ng pangatlong tunog. Ngunit, dahil ito ay maaaring tamaan, si Wang Lin ay lumapit at itinaas ang Yin Blade. Tinamaan niya ang malaking tambol. Sa chop na ito, ang 5 element true body ni Wang Lin at ang mga overlapping shadow ay lumitaw. Inangat nila ang kanilang mga kanang kamay at ang Yin Blade ay lumitaw. 3 strikes ang sumunod sa atake ni Wang Lin. Nang tamaan ng Yin Blade ni Wang Lin ang tambol, umalangaw ang pangatlong tunog. Ngunit ito ay ganap na tinakpan ng hiyaw ng Yin Blade at ang tunog ng pagkabangga, kaya't hindi ito narinig. Ang 3 blade mula sa 5 element true body ni Wang Lin ay tumama sa tambol. Mula sa malayo, para bang 4 na blades ng langit ang tumama sa malaking tambol. Ang walang katapusang tunog ng pag-alog ay umabot sa buong mundo at nagkaroon ng mga bitik sa tambol at gumuho ito. Ang tambol ay nagkawatak-watak sa hindi mabilang na piraso, na lumikha ng isang malakas na bagyong hangin. Hindi pa lumitaw ang pangatlong internal arcane tribulant nang sirain ni Wang Lin ang ugat ng 3 internal arcane tribulants. Matapos malimpasan ang 6 na arcane tribulants, ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging mas seryoso at hindi na siya kasing saya ng dati. Ang 3 internal arcane tribulants na ito ay mas malakas kaysa sa mga naunang 3. Kailangan niyang gumamit ng mga suppression eyes at ang Yin Blade para sa mga ito. Ayon sa kanyang pagsusuri, ang huling 3 tribulants ay magiging mas malakas kaysa sa 3 internal arcane tribulants. Sila ang agwat na humahadlang sa mga cultivator mula sa pag-abot sa void tribulant stage. Si Wang Lin ay bumaba sa buntot ng alakdan at dahan-daang ibinaba ang Yin Blade sa kanyang kamay. Tinitingnan niya ang kalangitan at naghihintay para dumating ang huling 3 arcane tribulants. Hindi lamang binigyan siya ng matandang may suot na berdeng roba ng suppression eyes at ang Yin Blade, kundi pati na rin ang celestial vein na binuo mula sa buhok ng celestial ancestor. Ang vein na ito ay nagpapahintulot kay Wang Lin na pagsamahin ang celestial energy at ancient energy sa isang tiyak na antas. Ang hibla ng buhok na ito ay naglalaman ng matinding celestial energy at maaaring maging celestial bloodline ni Wang Lin. Bagamat hindi ganap na pinagsama ang celestial energy at ancient energy ni Wang Lin, may epekto pa rin ito. Sa hindi bababa sa napakapurong celestial energy ay dumadaloy sa vein na binuo mula sa hibla ng buhok na ito. Ang celestial energy na ito ay magpapahintulot kay Wang Lin na gamitin ang isang yaman na halos magpahiwatig sa kanya sa ilalim ng mundo ng mga kuweba. Ang yaman na ito ay maaaring magpanganib sa mga tunay na cultivators na nasa early stage ng void tribulant. Sa oras na ito, tahimik na nag-iisip si Wang Lin habang tinitingnan ang kalangitan, at nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang kalangitan ay dumilim at nagkawatak-watak ang mga ulap, ngunit ilang sandali ang lumipas, isang spectral na liwanag ang sumak mula sa kalangitan. Ang spectral na liwanag na ito ay naglalaman ng isang kakaibang pakiramdam, at mabilis itong nagtipon upang bumuo ng isang malaking seal. Ang seal na ito ay mukhang isang spectral na mukha, ngunit naglalabas ng aura ng batas ng mundo. Para bang ang pagkakaroon nito ay bahagi ng paraan ng pagpapatakbo ng mundo. Kumunat ang mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan ang seal. Nang lumitaw ang seal, isang malupit na pakiramdam ng krisis ang naramdaman, ngunit hindi niya alam kung paano ito magpapakita. Ito ang ika-7 tribulant, ang mukha ni Wang Lin ay nag-iba at nagbigay ng isang malamig na hininga. Papunta na sana siyang magwagayway ng kamay upang iwaksi ang tribulant na ito, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon. Naramdaman niyang may mali sa kanyang origin soul. Ang kanyang origin soul ay orihinal na malakas at nakaupo sa loob ng kanyang katawan, ngunit sa mga sandaling ito, nagsimulang magpakita ito ng mga palatandaan ng pagtuyot. Sa isang hininga ng oras, ang kanyang origin soul ay mabilis na natuyot. Sa bilis na ito, kakailanganin lamang ng 7 hininga upang maglaho ang kanyang origin soul at siya'y mamatay. Ang biglaang pagbabagong ito ay yumanig sa puso ni Wang Lin, at sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan ang terror ng arcane tribulants. Kung nais niyang pahabain ang pagtuyo ng kanyang origin soul, kailangan niyang sumipsip ng malaking halaga ng lakas ng mundo. Napakahalaga ng oras habang ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at binuksan ang kanyang bibig upang huminga. Ang lakas ng mundo sa paligid niya ay gumalaw, ngunit hindi niya ito kayang sumipsip. Ang nakapalibot na lugar ay tinakpan ng misteryosong puwersa mula sa arcane tribulant.
Hindi makapasok ang iba, at hindi rin makapasok ang lakas ng mundo. Dumating ang pangalawang hininga at mas mabilis pang natuyo ang origin soul ni Wang Lin. Anong magandang ikapitong tribulan? Biglang itinataas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tumakbo patungo sa seal sa kalangitan. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at nagbigay ng isang suntok habang papalapit. Sa suntok na ito, lumitaw ang Ancient Dao Shadow sa likod ni Wang Lin at nagbigay din ng isang suntok. Ngunit dumaan ang suntok na ito sa seal at hindi ito nasira kahit kaunti. Ang seal ay tila isang ilusyon. Maaari itong makita ngunit hindi maaaring hawakan. Sa suntok na ito, dumating ang pangatlong hininga at muling natuyo ang origin soul ni Wang Lin. Naituyo na ito hanggang sa kalahati ng orihinal nitong laki. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin. Ang ikapitong tribulant na ito ay ang una sa tatlong soul tribulants. Ang tribulant na ito ay tinatawag na 10-breath soul withering tribulant. Maraming mga cultivator ang namatay dahil sa tribulant na ito sa mga nakaraang taon. Ang kanilang origin souls ay natuyot matapos ang 7 hininga, kaya't sila'y namatay. Ang tribulant na ito ay kakaiba dahil pinapatay nito ang tahimik, kaya't ito ay labis na nakakatakot. Ang seal sa kalangitan ay ang susi, ngunit hindi ito kayang sirain. Mananatili ito hanggang sa mamatay ang cultivator, pagkatapos ay maglalaho. Tinitingnan ni Wang Lin ang seal sa kalangitan at ang mga isip ay dumaan sa kanyang isipan. Minamaliit ko ang arcane tribulant na ito, ang tribulant na ito ay talagang interesante. Tinutupok nito ang aking origin soul, at ang lahat ng lakas ng mundo ay nasil, kaya hindi ko kayang sumipsip, ito lang ang paraan. Lumikas ang mga mata ni Wang Lin. Hindi niya kayang sumipsip ng lakas ng mundo sa loob ng lugar, ngunit may isa pang labis na purong lakas ng mundo dito. Ito ay ang kaluluwa ng alakdan. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Wang Lin nang dumating ang ika-4 na hininga. Inangat niya ang kanyang kamay at pinisil ito pababa sa templo ng alakdan. Ang templo ng alakdan ay nayanig. Ang mga kamay ni Wang Lin ay tila may malakas na puwersa ng pagsipsip, at isang malupit na sigaw ang umabot mula sa templo. Nang dumating ang ika-5 hininga, isang ulap ng kaluluwa ang kumalat mula sa templo at damaloy patungo sa mga kamay ni Wang Lin. Ito ay naging lakas ng mundo at nasipsip papasok sa kanyang katawan. Ang kaluluwa ng alakdan ay nahati sa 6 na piraso ni Wang Lin. 4 sa mga pirasong iyon ay isinipsip niya upang maabot ang Arcane Void Stage, habang ang huling 2 piraso ay nagtatago sa loob ng templo ng alakdan. Karaniwan, magiging mahirap para kay Wang Lin na matagpuan ito, ngunit dahil sa pagtaas ng kanyang antas ng cultivation at pagkakaroon ng koneksyon sa alakdan matapos niyang ma-absorb ang 4 na piraso, madali niyang natagpuan ang natitirang 2 piraso ng kaluluwa ng alakdan at inilabas ang mga ito. Kabanata 1906 Void Tribulant. Ang kaluluwa ng alakdan ay binubuo ng matinding lakas ng mundo. Nang ini-absorb ito ni Wang Lin, mabilis na gumaling ang kanyang origin soul. Dumating ang ika-6 na hininga at muling nanghina ang origin soul ni Wang Lin. Gayunpaman, sa tulong ng lakas mula sa kaluluwa ng alakdan, nakamit nito ang isang balanse. Ngunit hindi ito magtatagal, at habang lumilipas ang oras, ito ay babagsak. Maliban kung makakahanap pa si Wang Lin ng higit pang lakas ng mundo upang mapunan ang kanyang katawan. Karamihan sa mga nag-cultivate ay nakaligtas sa tribulant na ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga pil at iba pang bagay upang labanan ang pagkahina ng katawan. Kung makaligtas sila sa unang 7 hininga, kakailanganin na lang nilang tiisin ang 3 pang hininga upang makumplito ang 10 hininga ng tribulant na ito. Ngunit ang huling 3 hininga ay mas nakakatakot kaysa sa mga naunang 7. Pati na ang pinakamayayamang cultivators ay mahihirapan sa pag-survive. Ito ay dahil ang pagkahina ng katawan ay mas mabilis kaysa sa proseso ng pagsipsip ng mga pil. Bago pa nila ma-absorb ang sapat mula sa mga pil, ang kanilang origin soul ay mauubos na. Kaya't ang kalidad ng pil ay napakahalaga. Kahit na ang pinakamagandang pil, mahirap pa ring makaligtas sa tribulant na ito. Ang mas mahusay na pil ay kadalasan nagbibigay ng kaunting kumpiyansa. Ang tribulant na ito ay naglalagay ng cultivator sa isang napakapasibong estado. Wala silang magagawa kundi tiisin ito. Mula pa noong sinaunang panahon, tanging pagtiis lang ang magagawa ng lahat. Pati ang mga Grand Empirines ay dumaan dito. Tanging sa pamamagitan ng malalaking bilang ng mga pil at takot sa kanilang mga puso ay nalampasan nila ito. Pati ang 2 legendary Grand Empirines na nakalampas sa 9 na arcane tribulants ay tiniis ito. Kapag lumampas ang 10 hininga, ang tribulant na ito ay kusang mawawala. Nang dumating ang ika-7 hininga, ang balanse sa kanyang origin soul ay bumagsak. Mabilis na nanghina ang kanyang origin soul, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa mga sandaling iyon na nakatagal siya, mabilis niyang naisip ang paraan upang malampasan ang tribulant na ito. Kung gusto kong magtiis, kailangan kong mabilis na mahanap kung saan nakatago ang tunay na kaluluwa ng Green Devil Scorpion.
Sa tunay na kaluluwa ng Green Devil Scorpion, magiging madali na itong malampasan. Ngunit, hindi madali ang pagsipsip ng pinipigilang tunay na kaluluwa, at mangangailangan nito ng oras. Hindi ko lang alam kung gaano katagal, lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Ang tribulant ay isang uri ng kapalaran din, naniniwala pa rin ako dito. Bagamat kakaiba, ito ay isang tribulant pa rin. Upang mapait ang aking origin soul, gusto kong makita kung ang lakas ng pagkahina ng tribulant na ito ay mas malakas kaysa sa aking pananampalataya. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay nagbigay ng matinding liwanag ng pananampalataya. Sa katalinuhan ni Wang Lin, natutunan niyang makuha ang susi upang malimpasan ang tribulant na ito at alam niyang paano nakaligtas ang iba. Ang pamamaraang ito ay lubos na pasibo, hinahayaan nilang kontrolin sila ng tribulant at mabuhay na parang aso. Hindi ito ang nais ni Wang Lin. Mayroon akong sapat na pananampalataya, ang aking origin soul ay naglalaman din ng aking pananampalataya. Gusto kong makita kung paano ako gagamiting wasakin ng tribulant na ito sa pamamagitan ng pananampalataya na ito. Tinitigan ni Wang Lin ang selyo sa langit na may matinding determinasyon. Marami na siyang naranasang divine retribution sa kanyang buhay at hindi na siya natatakot dito. Ang nararamdaman niya ngayon ay ang determinasyon na magtagumpay laban sa kalangitan. Nang dumating ang ikawalong hininga, itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at mabilis na nanghina ang kanyang origin soul hanggang isang bakas na lang ang natira. Ngunit ang bakas na ito ay naglalaman ng kanyang pananampalataya, ang pananampalataya na hindi susuko at ang determinasyon upang buhayin si Limuan. Ang bahaging ito ng origin soul ay hindi kayang mapait sa ikawalong hininga. Patuloy itong nanatili tulad ng determinasyon ni Wang Lin. Naniniwala ako na ang aking origin soul ay immortal. Naniniwala ako na ang aking pag-iral ay hindi matitinag. Naniniwala ako na ang aking buhay ay nasa aking mga kamay. Dumaan ang ikasyam na hininga at nanginginig ang kanyang katawan, ngunit hindi nagbago ang ekspresyon niya. Ang ikasyam na hininga ay nagdala ng lakas upang mapait ang buong origin soul niya at wasakin siya. Gayunpaman, nanatili ang bakas ng origin soul na naglalaman ng kanyang pananampalataya matapos dumaan ang ikasyam na hininga. Ito ay hindi na isang origin soul kundi ang lakas ng pananampalataya. Maaaring tanggalin ng langit at lupa ang lahat ng origin soul, ngunit hindi nila kayang sirain ang isang taos pananampalataya. Kung wala ng pananampalataya, ang buhay ng isang tao ay nasa kamay ng langit at lupa. Maaari silang magreklamo sa langit, ngunit sa huli, sarili nilang ginagawa ito. Dahil tinanggihan nila ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi tinanggihan ni Wang Lin. Ang kanyang pananampalataya ay parang isang naglalagablab na apoy. Tinitigan niya ang selyo sa langit na may tingin na kayang magpatigil ng kalangitan. Naniniwala ako na ang tribulant na ito ay mawawala. Naniniwala ako na mabubuhay ko si Wan-er. Naniniwala ako na aakyat ako sa tuktok ng mundo. Sigaw ni Wang Lin sa langit, at ang kanyang pananampalataya ay umabot sa langit. Ang ikasampung hininga ay dumating na may lakas upang sirain ang pananampalataya ni Wang Lin. Parang isang galit na alon na nagmamadaling sirain ang kanyang pananampalataya. Ngunit sa huli, kahit na matapos dumaan ang ikasampung hininga, nanatili ang origin soul ni Wang Lin na naglalaman ng kanyang pananampalataya. Hindi lang ito nanatili, kundi bigla itong sumabog. Ang lakas ng langit at lupa ay kayang sirain ang aking katawan, sirain ang aking origin soul, sirain ang aking kaluluwa, ngunit hindi nila kayang sirain ang aking pananampalataya. Sigaw ni Wang Lin at pumasok sa langit. Kung ikukumpara sa mundo, siya ay parang isang langgam, ngunit mayroon siyang aura na kayang baguhin ang mundo na sumabog mula sa katawan niya. Tumungo siya sa selyo sa langit, at nang malapit na siya, itinaas niya ang kanyang kamay upang punitin ang ilusyonaryong selyo. Dahil dito, ang ilusyonaryong selyo ay tinamaan ng epekto ng pananampalataya ni Wang Lin at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagiging solid. Sa ilalim ng pagpunit ni Wang Lin, ito ay biglang bumagsak. Sa sandaling bumagsak ang selyo, ang withered origin soul ni Wang Lin ay agad na bumangon. Sa isang kisap mata, umabot ito sa rurok at naging mas malaki muli. Ang ikapitong tribulant, ang 10-breath soul withering tribulant, ay gumuho sa harap ni Wang Lin. Sa sandaling gumuho ang ikapitong tribulant, ang mundo ay nagbago ng malaki. Habang ang liwanag ay kumislap, ang ikalawang selyo ay lumitaw sa kalangitan. Ang ikalawang selyo ay ganap na iba sa nauna. Ito ay mas komplikado at nagbigay ng isang walang katapusang sinaunang aura. Sa sandaling lumitaw ang selyo, ang ikawalong tribulant, ang life soul tribulant, ay lumitaw. Ang 10-breath life soul tribulant, ang pangalawa sa mga soul arcane tribulants, ay hindi nakasira sa origin soul kundi pinababaw ang lifespan ng origin soul. Ang tribulant na ito ay magiging daloy ng oras. Ang lifespan ng isang cultivator ay hindi walang hanggan, at sa kalaunan ay maaabot nila ang katapusan, tulad ng kaluluwa. Ang soul life tribulant ay tumagal lamang ng isang sandali, ngunit ang sandaling iyon ay maaaring milyon-milyong taon o daan-daang taon lamang.
Kapag bumalik ang kaluluwa ay mamamatay. 1,000,000 taon sa isang iglap ang tribulant na ito ay mas kakaiba kaysa sa nauna. Hindi ito para patayin ng cultivator, ang layunin nito ay para pilitin ng cultivator na magsakripisyo ng lifespan ng kusang loob. Ang tribulant na ito ay malapit na kaugnay sa ika-1 tribulant. Kung ang isang tao ay mag-aalok ng 100,000 taon ng lifespan, ang ika-1 tribulant ay magiging napakadali at madaling malampasan. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga tao sa Arcane Void stage na may higit sa 100,000 taon ng lifespan na natitira. Maliban na lamang kung ang isang tao ay may malaking swerte, imposibleng mangyari ito. Ngunit kung hindi magsasakripisyo ng lifespan, ang mga tsansa na makaligtas sa ika-1 tribulant ay nasa 10% lamang. Sa ika-8 tribulant, ang cultivator ay may inisyatiba upang magpasya kung gaano karaming lifespan ang isasakripisyo. Karaniwan, ang mga naglakas loob pumasok sa ika-8 tribulant ay may sariling plano. Ibinibilang nila kung gaano karaming lifespan ang kailangan nila upang magtulungan, at sa kanila masakit na isasakripisyo ang natitira upang mapataas ang kanilang tsansa na malampasan ang ika-1 tribulant. Ang iyong lifespan ay hindi tataas pagkatapos pumasok sa Void Tribulant, maliban na lamang kung maging isang Grand Empyrean ka. Kung hindi, gaano man karaming lifespan ang natira pagkatapos ng sakripisyo sa ika-8 Tribulant, yun na ang matitira mong lifespan sa Void Tribulant stage. Maliban na lang kung makatagpo ng isa pang swerte, hindi ito maaaring mabago. Tumingin si Wang Lin sa ika-2 selyo sa langit. Nang makita niya ang selyo, may mga karagdagang pag-iisip na lumitaw sa kanyang isipan. Ang mga pag-iisip na ito ay nagbigay daan kay Wang Lin upang agad na maunawaan ang ika-8 tribulant sa pamamagitan ng ilang mahiwagang pamamaraan. Matapos maunawaan ang ika-8 tribulant, marami siyang naiisip. Hindi niya alam kung paano nakatawid ang 7-colored celestial sovereign sa tribulant na ito, ngunit malamang na mayroon itong isa pang swerte. Naiintindihan din niya na ang mga naisip niya kanina ay mali. Maraming cultivator na nakita niyang na-stock sa Arcane Tribulant stage ay kadalasang natigil sa ika-8 tribulant. Ang tribulant na ito ay hindi kailangang pagtagumpayan. Hanggang magsakripisyo ka para dito, maaari kang umatras. Kahit ang 1 taon na sakripisyo ay magtatapos ng ika-8 tribulant. Ngunit ang pagdaan sa ika-1 tribulant ay magiging mas mahirap. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin ng matagal, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata. Tumakbo siya patungo sa selyo sa langit at nilapitan ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa selyo. I sacrifice 1 year. Habang ang kanyang mga salita ay umabot, ang kanyang katawan ay nanginginig. Napakabangis at halos hindi makita. Dahan-daang naglaho ang selyo sa kanyang harapan. Nawala ang ika-8 tribulant. Sa sandaling nagwakas ang ika-8 tribulant, maaaring umalis si Wang Lin, ngunit hindi siya umalis. Tumingin siya sa langit, naghihintay na lumabas ang huling tribulant. Kung malalagpasan niya ang huling tribulant, magtatagumpay siya at magiging isang Void Tribulant powerhouse. Huminga si Wang Lin ng malalim at nagpakita ng seryosong ekspresyon. Napagtagumpayan na niya ang 8 Arcane Tribulants at haharapin ang ika-1 huling Arcane Tribulant. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at iniabot sa kalawakan. Kumislap ang gintong liwanag at ang ligwang bao na matagal nang hindi lumitaw ay muling lumitaw sa kanyang kaliwang kamay. Ipinagpag ng kanyang kanang kamay ang string ng pana at ginawang buong buwan, at sa isang kisap mata, ang ligwang arrow ay lumitaw. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ang puot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang 5 elementong tunay na katawan sa likod niya ay itinaas din ng kamay at isang illusory ligwang bao at arrow ay lumitaw. Bumangon ang kidlat sa pagitan ng kanyang mga kilay at ang Thunder Essence True Body na may dalang nakapipinsalang aura ay lumitaw sa likod ng 5 elementong tunay na katawan. Itinaas nito ang kaliwang kamay at ibinaba ang kanang kamay. Lumitaw din ang isang illusory ligwang bao at arrow sa kamay nito. Nang magsakripisyo siya ng 1 taon ng buhay sa ika-8 tribulant, nagdesisyon siya. Hindi siya pupunta sa ika-8 tribulant, kundi jijibayin ito. Kahit gaano kalakas ang tribulant na ito, hindi na niya ito papansinin, dahil jijibayin niya ito. Ang simpleng pagdaan sa tribulant ng 8 beses ay hindi sapat. Ang basta pagtanggi sa huling tribulant ay hindi akma sa kanyang karakter. May galit si Wang Lin sa mga kalamidad na mula sa kalangitan na hindi niya man lang lubos na nauunawaan. Ang galit na ito ay naging lantad sa mga maraming pagkakataong kinailangan niyang harapin ito sa kanyang buhay. Kung hinanap mo ang pinagmulan ng galit na ito, nagsimula ito noong nasa planetang Suzaku siya sa loob ng Cave World. Nang yakapin niya si Limuan habang umaatungal siya ng galit at pagkadesperado sa kalangitan. Habang hinihila ni Wang Lin ang ligwang bao, ang celestial energy na nagmula sa ugat na binuo mula sa buhok ng celestial ancestor ay sumabog papunta sa ligwang bao. Nagbigay ito ng matinding liwanag at ang gintong liwanag ay pumulibot sa katawan ni Wang Lin. Ang gintong liwanag ay tila naging isang gintong dragon. Umatungal ito patungo sa langit at tila nais na tumalbog sa langit upang gibain ang mundo.
Kasabay nito, ang asul, pula, at dilaw na liwanag ay nagmula sa ligwang baw sa kamay ng kanyang 5 elementong tunay na katawan. Ang tatlong ilaw na ito ay kumakatawan sa tubig, apoy, at lupa. Ang tatlong magkaibang ilaw ay bumuo ng tatlong magkaibang kulay ng mga dragon. Sa kanan ni Wang Lin, ang kanyang Thunder Essence True Body ay nakatayo ng malamig at ang kidlat ay bumabalot sa ligwang baw sa kamay nito. Ang kidlat ay pamapalo sa buong mundo at lumitaw ang ikalimang dragon. Ang dragon na lumitaw ay isang Thunder Dragon na puno ng kidlat at nagbigay ng nakapipinsalang aura. Ang aura na ito ay nagpigil sa 5 elementong tunay na katawan at pati na rin ang orihinal na katawan ni Wang Lin. Mula sa malayo, ito ay isang nakamamanghang tanawin. 5 dragon na kayang lamunin ang kalangitan ay umaatungal. Sa langit, ang huling selyo ay lumitaw. Ito ang ika-isang arcane tribulant. Ang tribulant na ito ay tinatawag na reincarnation. Ang huling sagabal na pumipigil sa isang cultivator na makarating sa void tribulant stage. Sa sandaling lumitaw ang selyo, isang malakas na presyon na kayang baguhin ang mundo ang sumabog. Ang mga tao ay mawawala sa loob ng siklo ng reincarnation, hindi kayang makalabas hanggat hindi sila namamatay. Tribulant Destruction. Ibinuga ni Wang Lin ang isang nakakagulat na sigaw. Ang kanyang boses ay sumabog sa gintong liwanag sa paligid niya at kumalat sa lahat ng direksyon. Pumapasok ito sa mga tainga ng lahat ng mga cultivator sa Green Devil Continent na nagulat sa lahat ng kanilang nasaksihan. Tribulant Destruction. Siya ay dumaan sa 8 arcane tribulants ng sunod-sunod, at sa ika-isang arcane tribulant, hindi niya ito hinarap, kundi winasak ito. Ganito katinding pagiging matapang. Ito ay isang bagay na tanging si Lord Green Devil lamang ang makakagawa. Ang kanilang mga mukha ay napakaputla at ang kanilang mga puso ay nanginig dahil sa mga salitang iyon. Sa loob ng gintong liwanag, pinakawalan ni Wang Lin ang string ng pana. Sa sandaling pinakawalan ng string ng pana, ang makapal na celestial energy ay bumalik at tumama sa arrow. Ang arrow ay sumabog palabas na may malakas na ugong. Ang arrow ay sumabog matapos ang ugong. Mula sa malayo, hindi na ito isang arrow, ito ay isang gintong dragon. Ang ugong ay ang huni ng dragon, at ang gintong arrow ay parang katawan ng dragon. Sa sandaling lumitaw ang arrow, nagbago ang kulay ng mundo, umatras ang langit, at ang lahat ng buhay ay nagulat. Ang umaangat na gintong dragon ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na aura habang mabilis na tumataas sa langit. Sa likod nito, ang 5 elementong tunay na katawan ni Wang Lin ay inilipat ang kanang kamay. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalangaw habang ang mga asul, pula, at dilaw na dragons ay sumunod sa gintong dragon papuntang langit. Hindi lang isa, kundi 4 na dragons, 4 na arrows ang sumabog patungo sa langit. Hindi lamang 4, kundi 5. Ang Thunder Essence True Body ni Wang Lin sa kanan ay nagpakawalan ng kamay nito. Isang malakas na tunog ng kulog na kayang sirain ang mundo ang umalangaw habang pinakawalan nito ang string ng pana. Isang Thunder Dragon ang sumugod patungo sa langit. Ang dragon na ito ay naglalaman ng aura ng pagkawasak, ang aura ng limitasyon, at pati na rin ng Heavenly Thunder na nagsama-sama upang bumuo ng isang kapangyarihan na kayang magwasak ng lahat ng buhay. 5 dragons na dumadambas sa kalangitan. 5 arrows na magsisilbing selyo ng kapalaran ng langit. Hinawakan ng gintong arrow ni Wang Lin ang ika-isang arcane tribulance reincarnation seal at pinalabas ang buong lakas nito. Ang selyo ay nayanig na parang babagsak na. Maya-maya, dumating ang 3 arrows mula sa 5 elemento. Ang malakas na tunog ng kulog ay patuloy na umaalingaw nang biglang sumabog ang 3 malalakas na tunog. Agad na nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak ang selyo sa langit, at malalaking bitik ang sumulpot dito. Dapat sana'y hindi nakikita ang mga arrows na ito, ngunit naglalaman ito ng pananampalataya ni Wang Lin, ang kanyang galit sa kalangitan, at ang kanyang paniniwala sa pagwasak ng kalangitan. Ang kanyang pananampalataya ay nagpasigla sa atake na ito, na naging malapit sa spell ng pananampalataya ng isang Grand Empyrean, kaya nagawa nitong mag-solidify mula sa wala. Ang huling arrow ay ang Thunder Arrow na nagdadala ng isang nakapipinsalang arrow. Hindi ito isang arrow, kundi isang thunderbolt na may hugis ng arrow. Gumalaw ito ng malakas habang papalapit sa reincarnation seal at pinakawalan ng buong puwersa ng pagkawasak nito. Ang arrow na ito ay nagbigay lamang ng isang bakas ng Slaughter Thunder, ngunit sapat na ang bahaging ito upang yumanig ang kalangitan. Ang reincarnation seal ay nayanig at biglang gumuho sa napakaraming piraso na kumalat sa lahat ng direksyon. Parang gumuho ang langit kasabay nito. Ang gumuho kasama nito ay ang templo ng alakdan sa ilalim ni Wang Lin. Parang hindi kinaya ng templo ang ganitong vibrations, at gumuho ito sa napakaraming piraso na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang Green Devil Scorpion Temple ay nagkabasagbag. Habang gumuho ito, ang alikabok ay sumabog pataas at tinakpan ang katawan ni Wang Lin. Isang void tribulant aura na kayang magpagalaw ng buong mundo ang nagmula sa loob ng mga ulap ng alikabok.
Ang Void Tribulant Aura na ito ay sobrang lakas at bumuo ng isang vortex. Ang vortex na ito ay sumipsip ng gumuguho na langit, gumuguho na lupa, at ang nakapipinsalang puwersa ng Arcane Tribulant. Ang vortex na ito ay matatagpuan sa pinakagitnang bahagi ng Green Devil Continent, kung saan matatagpuan ang Green Devil Scorpion Temple. Ang higit sa 100 ng Green Devil Continent cultivators ay lahat nagpakita ng mga hitsura ng paghanga. Nang mawala ang presyon mula sa Arcane Void, mabilis nilang pinuntahan si Wang Lin. Pagbati, Lord Green Devil. Binabati kita sa iyong muling pagkabuhay, Lord Green Devil. Kabanata 1907 Heaven-Defying Gate. Ang mga cultivator ng Green Devil Continent ay lubos na magalang habang yumuko patungo sa gumuho na Scorpion Temple ngayong nawala na ang presyon mula sa Arcane Tribulant. Ang Void Tribulant na aura sa loob ng bagyo ay sobrang lakas habang ito ay nagngangalit. Habang kumakalat ang aura, nagbago ang kulay ng mundo. Para bang ang langit mismo ay umiiwas dito. Sa loob ng bagyo, may isang nangingibabaw na anyo. Ang anyong ito ay payat at ang kanyang mahahabang buhok ay lumilipad sa bagyo. Hindi malinaw ang hitsura ng anyo, ngunit naglalabas ito ng isang malakas na Void Tribulant Aura. Bagamat ang presyon ay mula lamang sa isang cultivator sa unang yugto ng Void Tribulant, ito ay nagdulot ng panginginig sa mga puso ng lahat ng cultivator na naruroon. Para bang hindi sila humaharap sa isang cultivator sa unang yugto ng Void Tribulant kundi sa isang tao na nasa rurok ng Void Tribulant. Ang anyo sa bagyo ay dahan-daang lumabas matapos ang matagal na panahon at unti-unting naging malinaw. Si Wang Lin ay kalmado habang nakatingin sa langit. Nararamdaman niyang matapos niyang sirain ang ika-9 na Arcane Tribulant, ang isang hadlang na matagal nang nagpapahirap sa kanyang pagsasanay ay gumuho. Dahil dito, ang kanyang antas ng pagsasanay ay tumaas hanggang sa umabot siya sa Void Tribulant. Void Tribulant. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sa kanyang katawan, may isang napakalaking vortex na mabilis na umiikot. Ang vortex na ito ay naglalabas ng isang nakakatakot na aura, at sa aura na ito, naramdaman ni Wang Lin na parang kailangan na lang niyang buksan ang kanyang palad upang hawakan ang buong mundo. Isang kamangha-manghang pakiramdam. Sandali matapos, habang ang bagyo ay nawawala sa likod niya, bigla siyang nagbukas ng mga mata. Hinigpitin niya ang kanyang kanang kamay at isang tunog ng pagsabog ang umalingaw mula sa kanyang pagkakahawak. Isang nakakatakot na lakas na lampas pa sa unang yugto ng Void Tribulant ang nagtipon sa kanyang kamay. Habang hinigpitin niya ang kanyang kanang kamay, ang lupa sa ibaba niya ay umungol at ang napakaraming bitik ay kumalat. Ang presyon ng kanyang Void Tribulant na pagsasanay ay biglang kumalat. Agad na umatras ang mga cultivator ng Green Devil Continent at tinitigan si Wang Lin ng may pag-aalinlangan. Hindi nila naramdaman ang aura ng Green Devil Scorpion mula kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang pakiramdam ng Void Tribulant. Tumingin si Wang Lin sa kanyang kamay. Nang papalabas na siya, bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Pagkatapos niyang maabot ang Void Tribulant, ang Heaven-Defying bead sa kanyang katawan ay nagsimulang gumalaw ng buong lakas. Ang puwersa ng pagsipsip ay malapit ng kumalat mula sa kanyang katawan at tumagos sa lupa sa ibaba. Sa unang pagkakataon, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang isang alon ng kamalayan mula sa Heaven-Defying bead. Ang alon na ito ay puno ng malakas na pagnanasa. Ang alon na ito ay hindi naramdaman ni Wang Lin ng malinaw bago siya umabot sa Void Tribulant na yugto. Matapos tumaas ang kanyang antas ng pagsasanay, tila may malaking pagbabago ang Heaven-Defying bead kumpara sa dati. Isang kislap ng lamig ang pumasok sa mga mata ni Wang Lin. Matapos mag-isip ng kaunti, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ipinpunch ang lupa sa ibaba. Nang bumagsak ang kanyang kamao, ito ay naging isang palad at tumama sa lupa. Ang napakaraming bitik ay lumitaw sa lupa, at ang ibabaw ng lupa ay nagkabasag-bagas. Isang mapanirang puwersa ang sumabog at pumasok sa lupa. Habang gumuho ang lupa, isang napakalaking hukay na may sukat na libu-libong talampakan ang lumitaw. Sa isang kisap mata, ito ay umabot na sa kailaliman ng lupa. Ang ilalim ng Scorpion Temple ay kung saan ang Green Devil Scorpion ay pinipigilan. Sa sandaling iyon, pinabagsak ni Wang Lin ang lupa at pinilit buksan ang daan patungo sa lugar kung saan nakasilang kaluluwa ng alakdan. Pagkabukas ng lupa, isang angal na nagpasindik sa mga cultivator ng Green Devil Continent ang nanggaling mula sa hukay. Ang angal na ito ay sobrang puot at puno ng walang katapusang galit. Habang ang huni ay umalangaw, malalaking dami ng berdeng ulap ang sumabog mula sa malalim na hukay. Ang ulap na ito ay parang isang haligi na tumagos sa hangin at mabilis na naging isang napakalaking berdeng alakdan sa kalangitan. Ang alakdan ay may sukat na 100 talampakan, at nang lumitaw ito, nagkast ito ng isang malaking anino sa lupa sa ibaba. Nang makita ng mga cultivator ng Green Devil Continent ito, nagpakita sila ng mga ekspresyon ng takot. Lord Green Devil. Anong nangyari ito? Ang kaluluwa ni Lord Green Devil ay lumitaw. Sino ang taong ito? Baka hindi siya ang muling pagkabuhay ni Lord Green Devil.
Ang mga cultivator ng Green Devil Continent ay nagkaroon ng mga pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Pagkatapos makita ang berdeng ulap na naging isang malaking alakdan, isang hindi kapanipaniwalang kaisipan ang pumasok sa kanilang isipan. Wang Lin. Siya ang Wang Lin ng Heavenly Bull Continent. Sabi ng isa sa mga cultivator mula sa Devil Dao Sect. Mahigit 100 taon na ang nakalipas, siya ay nasa hangganan ng Green Devil Continent at ng Ming Earth Continent at nakilahok sa paghahabol kay Wang Lin. Nagkaroon siya ng ilang pag-aalinlangan sa kanyang puso, at sa sandaling iyon, may isang rumbling na tunog sa kanyang isipan nang makilala niya si Wang Lin. Ang kaluluwa ng Green Devil Scorpion na nanggaling sa malalim na hukay ay nagbigay ng isang malupit na huni at ang kanyang malaking katawan ay kumilos sa kalangitan habang tinitigan si Wang Lin. Mayroong 4 na selyo sa katawan nito, ulo, buntot, harap, at likod, na naglalabas ng isang puwersa ng pagpigil. Ang 4 na selyong ito ay ginawa ng Celestial Ancestor upang pigilan ang kaluluwa at gawing lakas para sa Green Devil Continent. Ang katawan ni Wang Lin ay sobrang liit kumpara sa berdeng alakdan. Gayunpaman, nakatayo siya doon na may malamig na tingin at naglalabas ng aura na kayang pigilan ang kaluluwa ng alakdan. Ang kanyang puting buhok ay bumabalot sa kanyang mga balikat. Habang ang kaluluwa ng alakdan ay umaangal, itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang suntok. Ang suntok na ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Ancient Dao ni Wang Lin at ang kanyang pagsasanay sa Void Tribulan. Bumuo ito ng isang puwersang kayang magwasak sa langit na tumama sa kaluluwa ng alakdan. Isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw at ang katawan ng kaluluwa ng alakdan ay nayanig at umatras na parabang tinamaan ng isang malakas na hangin. Ang kaluluwa ng alakdan ay parabang maglalaho, ngunit sa sandaling iyon, kumislap ang 4 na selyo at tinanggal ang lakas ng suntok ni Wang Lin. Matapos may tulak ng 10,000 talampakan, ang katawan nito ay nanatili pa rin. Ang kaluluwa ng alakdan ay nagbigay ng isang malakas na huni at muling sumugod patungo kay Wang Lin. Sa sandaling iyon, isang madilim at malungkot na divine sense ang umalingaw. Lahat ng cultivator ng Green Devil Continent, patayin ng taong ito. Pagkapalaganap ng divine sense, nagbago ang mga ekspresyon ng mahigit sa 100 cultivator ng Green Devil Continent. Lahat sila ay tumingin kay Wang Lin at nagsimulang magtakbuhan patungo sa kanya. Ang selyo ng Celestial Ancestor ay sobrang lakas pa rin pagkatapos ng maraming taon. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang Celestial Ancestor noon. Malalamig na tiningnan ni Wang Lin ang kaluluwa ng alakdan na papalapit sa kanya. Ang Heaven-defying bead ay tumatakbo sa buong bilis at tila nakarating na sa limitasyon nito. Ang pagnanasa mula dito ay lalong tumindi. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ibinangon niya ang Green Devil Scorpion at isang kislap ng puting liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay. Ang Heaven-defying bead ay unang lumitaw mula nang dumating siya sa Immortal Astar Continent. Ang sandali ng paglitaw ng Heaven-defying bead, ito ay naglabas ng walang katapusang puting liwanag at pinailaw ang buong lugar. Nang makita ng kaluluwa ng alakdan ng Heaven-defying bead, nagulat ito sandali, ngunit agad na pagkatapos nito, ang walang katapusang takot at pangamba ay sumikop sa mga mata nito. Nagbigay ito ng isang huni, pagkatapos nito ay tumigil ang malaking katawan nito at umatras na parang baliw. Puting liwanag, ito ang white bead. Ang takot na hitsura nito at mabilis na pag-atras ay nagpasindik sa mga cultivator na tumatakbo patungo sa kanya. Ang kanilang mga mata ay agad na napunta sa Heaven-defying bead. Bagamat mabilis ang pag-urong ng kaluluwa ng alakdan, hindi ito kasing bilis ng Heaven-defying bead. Ang bead ay lumipad ng may hindi maipaliwanag na bilis at papalapit sa Giant Scorpion Soul. Ang 4 na selyo ay kumislap habang ang bead ay dumaan sa kanila at diretsyong pumasok sa kaluluwa ng alakdan. Sa sandaling pumasok, isang nakakatakot na puwersa ng pagsipsip ang dumaan mula sa Heaven-defying bead. Ang kaluluwa ng alakdan, na may sukat na daan-daang libong talampakan, ay mabilis na lumiit sa harap ng mga mata ng lahat. Isang hinga, 2 hinga, 3 hinga. Sa 3 hinga ng panahon, ang napakalaking kaluluwa ng alakdan ay mabilis na lumiit hanggang sa tuluyang ma-absorb ng Heaven-defying bead, iniwan lamang ang 4 na selyo ng Celestial Ancestor. Nang walang kaluluwa ng alakdan na magpipigil, ang mga selyo ay naging abuhin at naglaho sa mundo. Ang biglaang pagbabago na ito ay halos nagpawalan ng isip ng mga cultivator sa paligid. Para sa kanila, si Wang Lin ay parang isang bangungot. Lahat sila ay nagsitakas at desperadong ginamit ang kanilang mga spells upang makatakas ng mabilis. Hindi tinugis ni Wang Lin ang mga ito kundi nakatayo lang siya, tinitingnan ng Heaven-defying bead na sumipsip sa kaluluwa ng alakdan. Ang kanyang mga mata ay kumislap at itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inabot ang kalawakan. Agad na lumipad ang Heaven-defying bead patungo sa kanang palad ni Wang Lin. Nang hawakan ni Wang Lin ang Heaven-defying bead, ang kanyang katawan ay nanginginig. Malinaw niyang naramdaman na ang Heaven-defying bead ay umabot sa isang bagong antas ng pagkakumpleto at dumaan sa isang nakakagulat na pagbabago.
Matapos mag-isip ng kaunti, inilog ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at isang bagyo ang sumak sa paligid niya. Ang bagyong ito ay may lapad na 1,000 kilometro at naglalabas ng isang nakakatakot na aura na nagpatigil sa lahat ng buhay mula sa pagpasok. Matapos itakda ang proteksyon, ang divine sense ni Wang Lin ay pumasok sa heaven-defying bead. Nais niyang makita kung anong pagbabago ang mangyayari sa heaven-defying bead pagkatapos ng isa pang pagkumpleto. Sa sandaling pumasok ang divine sense ni Wang Lin sa heaven-defying bead, naging malabo ang kanyang paningin. Nang muling makuha ang kanyang paningin, siya ay nasa isang walang katapusang kalawakan, at may isang napakalaking pintuan na parabang nag-uugnay sa langit at lupa. May isang berdeng braso sa pinto na naglalabas ng isang mapanirang aura. Heaven-defying gate. Kabanata 1908 Nawawalang isa. Ang parehong pinto at parehong braso nakita na ni Wang Lin ang mga ito ng ilang beses. Tuwing ang heaven-defying bead ay umabot sa isang antas ng pagkakumpleto, nilito ang pintong ito. Ngunit tuwing pumapasok siya, wala siyang nakikita kundi ang kalawakan. Ang berdeng braso ay naglalaman ng isang malakas na puwersa na pumipigil sa sinuman na pumasok. Muling tumayo si Wang Lin sa labas ng pinto. Tinitingnan ang pinto at ang berdeng braso, tahimik siyang nag-isip. Bago mamatay ang kaluluwa ng alakdan, sinabi niya, "White bead. Ano ang ibig sabihin nito?" Matagal na nag-isip si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay kumislap at saka siya dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Habang papalapit siya sa pinto, biglang kumilos ang berdeng braso at damapo kay Wang Lin na may malakas na presyon. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay hindi nagbago at hindi siya tumigil. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at tinamaan ng malakas ang dambuhalang braso. Ang mundo ay umalog at ang berdeng braso ay itinulak ng ilang daang talampakan pataas ni Wang Lin. Ang braso na nagbigay takot kay Wang Lin ay hindi kayang pigilan siya matapos niyang maabot ang void tribulant na antas. Matamang naglakad si Wang Lin patungo sa pinto. Ang kanyang hakbang ay hindi mabilis, ngunit bawat hakbang ay nagdulot ng malalakas na tunog na parang ang kanyang mga paa ay magpapatibag ng kalawakan. Nang siya ay umabot ng 7 hakbang mula sa pinto, muling damapo ang berdeng braso kay Wang Lin. Sa pagkakataong ito, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa braso, na parang hindi titigil maliban kung mapigilan si Wang Lin. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Hindi niya naisirain ang braso. Itinaas niya ang kanyang ulo at itinuro ang braso. Tumigil. Ang dambuhalang berdeng braso ay tumigil at hindi gumalaw sa hangin. Tahimik na naglakad si Wang Lin 7 hakbang pasulong at tumigil sa harap ng heaven-defying gate. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at itinulak ang pinto. Pagkatapos ng pagtulak na ito, nagbigay ang heaven-defying gate ng isang malalim na kalabog at nagbukas ng maliit na siwang. Bagamat maliit ang siwang, ito ay may lapad na ilang dosenang talampakan. Matapos buksan ang siwang, tahimik na nag-isip si Wang Lin sandali bago pumasok sa pinto. Lubos siyang pumasok sa heaven-defying gate. Sa pagkakataong ito, ang lumitaw kay Wang Lin ay isang mundong hindi pa niya nakita. May langit at lupa ngunit walang bakas ng buhay. Nandoon lamang ang isang hanay ng bundok at isang tore na tumtsuan sa langit. Ang tore ay hindi solidong anyo kundi kumikislap sa pagitan ng tunay at ilusyonaryo. Ang lugar na ito ay hindi katulad ng nakita niya noong siya ang Lord ng Sealed Realm. Ang mundong ito ay ganap na naiiba mula sa huling pagkakataon. Parang lahat ng nakita niya dati ay isang ulap, ngunit ngayon, ang ulap ay nawala, pinapayagan si Wang Lin na makalapit ng walang hanggan sa tunay na lihim ng heaven-defying bead. Tinitingnan ng misteryosong tore mula sa malayo, dahan-dahang naglakad si Wang Lin pasulong. Ang hanay ng bundok ay dahan-dahang naging isang ilusyon at nagkalat bago si Wang Lin, na nagbigay daan upang makarating siya ng mabilis. Ang tore ay parisukat at napakabigat. Mayroong 4 na kalansay na nakaupo sa 4 na sulok. Ang 4 na kalansay na ito ay umiiral sa hindi alam na tagal ng panahon. 2 sa kanila ay nakasuot ng itim na balabal at ang iba pang 2 ay nakasuot ng puti. Nakatagilid sila at walang galaw, naglalabas ng mga alon ng aura ng kamatayan. Sinuyod ng mata ni Wang Lin ang 4 na kalansay. Tinitingnan niya ang 4 na tore na may kalituhan sa kanyang mga mata. Ano ang heaven-defying bead? Ang problemang ito ay sumama sa kanya ng higit sa 2,000 taon, halos 3,000 taon na ngayon. Napagmasdan na niya ang heaven-defying gate ng ilang beses, ngunit ngayon lang niya nakita ang tore at ang 4 na kalansay sa ilalim nito. Wala itong pintuan. Nakatayo sa labas ng tore, lalong tumaas ang kalituhan sa mga mata ni Wang Lin. Matagal na nag-isip, inilabas ni Wang Lin ang kanyang divine sense patungo sa tore. Sa sandaling umaplos ang kanyang divine sense sa tore, isang malalakas na tunog ang umalingaw sa kanyang isipan. Maraming maliliit na tunog ang nagpakita sa kanyang isipan, at dahil sa dami ng mga tunog, ito ay naging magulo at hindi niya marinig ng malinaw. Dinig na dinig niya ang iyak ng isang sanggol na ipinanganak, ang buntong hininga ng isang matandang tao na mamamatay, at maraming magulong tunog.
Ang mga iyak at banayad na mga bulong ay nagbigay kay Wang Lin ng pakiramdam na siya ay nasa loob ng isang malaking lungsod ng tao, naririnig ang lahat ng tunog sa lungsod ng sabay-sabay. Sa wakas, ang walang katapusang tunog ay naging isang malakas na tunog na umalingaw sa puso at mga tainga ni Wang Lin. Kaagad ay pumikit siya at ang kanyang mukha ay naglaho ng kulay. Kahit na sa kanyang kasalukuyang antas ng pagninuno, nagpakita siya ng mga palatandaan ng hindi pag-aabot dito. Parang ang kanyang buong katawan ay magbabalik kung magpapatuloy siya. Nang malapit na siyang mawala ng ulirat, isang matalim na iyak ng sanggol ang umalingaw sa puso ni Wang Lin. Nagising ito sa kanya at nag-atret siya ng higit sa 10 hakbang. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang isipan ay gumalaw. Muling tinignan niya ang tore bago siya lumipad patungong malayo. Sandali lang, batay sa kanyang koneksyon, natagpuan niya ang kaluluwa ni Wang Ping at asawa nito. Pagkakita kay Wang Ping, tahimik na nag-isip si Wang Lin. Ang matalim na iyak ng sanggol na nagpagising sa kanya ay isang tinig na kilala niya. Ito ang unang tunog na narinig niya mula kay Wang Ping nang siya ay isang galit na kaluluwa pa. Ang tore, ano talaga ito? Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalituhan sa loob ng matagal na oras. Tinitingnan niya ang kaluluwa ng kanyang sariling laman at dugo at ang mga mata niya ay naging malambot at malungkot. Nagbuntong hininga siya at umalis. Pumunta siya sa misteryosong espasyo ng pangalawang pagkakataon, sa harap ng parisukat na tore. Tumangala, tiningnan niya ang tore na kumikislap sa pagitan ng tunay at ilusyon. Ang tuktok ng tore ay malabo. Sandali lang, pinagdikit ni Wang Lin ang mga ngipin at naglakad ilang hakbang pasulong habang ang kanyang divine sense ay kumalat. Sa pagkakataong ito, ang kuko ng kanyang kanang daliri ay hamaba tulad ng isang matalim na karayom, dumaan sa kanyang palad, ngunit may isang banayad na liwanag na pumihil dito na huwag pumasok sa kanyang laman. Ngunit ang banayad na liwanag ay mabilis na nawawala. Sa puntong ito, tatagal na lamang ng 10 paghinga bago tuluyang mawala ang liwanag. Pagkatapos ay tatusok na ang matalim na kuko sa kanyang laman at magpaparamdam ng matinding sakit. Wala ng oras. Hindi nagatubili si Wang Lin na ikalat ang kanyang divine sense patungo sa tore. Sa sandaling umaplos ang kanyang divine sense sa tore, pumasok muli ang magkahalong tunog sa isipan ni Wang Lin. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig at pakiramdam niya ay nawawala na siya sa kanyang sarili. Siya ay napapaligiran ng tunog na iyon, na parang isang nag-iisang bangka sa gitna ng galit na dagat. Ang mga tunog ay walang katapusan at lahat ng ito ay naghalo-halo upang maging isang magulong tunog. Ang tunog ay umalingaw sa puso ni Wang Lin at hindi niya ito naririnig ng malinaw. Dahan-daang lumipas ang oras at ang mukha ni Wang Lin ay naging mas mapatla. Ang kanyang mga mata ay walang kaluluwa. Habang ang kanyang katawan ay nanginginig, ang puting liwanag sa kanyang kanang kamay ay dahan-daang nawala hanggang sa ikasyam na paghinga, nang tuluyan nitong mawala. Ang matalim na kuko ay tumusok sa kanyang palad at damaloy ang dugo habang ang sakit ay kumalat sa kanyang katawan. Sa ilalim ng biglaang sakit, nagpumigla si Wang Lin at pagkatapos ay biglang naging maalam. Nang siya'y maging maalam, para siyang nakarinig ng isang tinig sa gitna ng magulong tunog, at ito'y nagiging malinaw sandali. Nawawala ang isa. Nang marinig niya ito, umatras si Wang Lin ng higit sa 1,000 talampakan. Sa loob ng 10 paghinga na iyon, naranasan niya ang isang krisis sa buhay at kamatayan. Kung hindi dahil sa iyak ng sanggol noong una at sa kanyang paghahanda noong ikalawang pagkakataon, tiyak na nawawala na siya sa tunog na iyon. Tinutok ang tingin sa tore, ipinasikat ni Wang Lin ang isang bihirang takot. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nauunawaan kung ano ang tore na lumabas sa loob ng heaven-defying bead. At kung ano ang tinig na narinig niya nang siya'y magising. Nawawala ang isa. Ano ang ibig sabihin nito? Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Sandali lang, tiningnan niya ang tore at pagkatapos ay umalis. Sa Green Devil Continent, kung saan naruroon ang Scorpion Temple, ang lugar ay natabunan na ng isang bagyong malakas. Isang binatang may puting buhok ang nakatayo doon, at biglang bumukas ang kanyang mga mata. Sa sandaling binuksan ang kanyang mga mata, may matinding takot sa mga iyon. Humugot si Wang Lin ng malalim na hininga at tiningnan ang heaven-defying bead na nagsasama sa kanyang palad. Isang malubhang ekspresyon ng damapo sa kanyang mukha. Ikaw. Ano talaga kayo? Habang binibigkas ni Wang Lin ang mga salitang ito, ang heaven-defying bead ay nawala sa kanyang katawan. Nanatili itong hindi nakikita sa loob ng kanyang kaluluwa. Hindi pa rin sapat ang aking divine sense. Malayo pa. Isang araw, matututo akong pigilin ang ingay at maririnig ang mga nakatagong salita upang matutunan ang pinakamalalim na lihim ng heaven-defying bead. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at pinigilan ng kalituhan tungkol sa heaven-defying bead. Nasa kanya na ito ng halos 3,000 taon, at mayroon siyang pasensya upang maghintay upang matuklasan ang lahat ng mga sagot. Mayroon siyang malabong pakiramdam na dahil nakita niya ang tore, malapit na siya sa lihim ng bead. Sa mga sandaling iyon, nagpakita ang malamlam na tingin ni Wang Lin at tumingin siya sa malayo. Ang direksyon na iyon ay patungo sa Devil Dao Sect. Devil Dao Sect.
Dati, nagbigay ako ng pangako na sisirain ang buong Devil Dao Sect at ang kanyang Dao. Upang gawin ito upang wala ng Devil Dao Sect sa Immortal Astral Continent. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang manggas at ang bagyo sa paligid niya ay umikot pa ng mas mabilis, na bumuo ng isang itim na buhawi. Dinala nito si Wang Lin palayo. Dumating na ang kalamidad para sa Devil Dao Sect. Kabanata 1909-2, Empyrean, Ascendant. Ang Devil Dao Sect ay matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Green Devil Continent at itinayo sa isang latian. Isa ito sa siyam na sekta at 13 pook ng Eastern Continent, na nangangahulugang may kapangyarihan silang katulad ng isang pinakamataas na huling yugto ng Void Tribulant Cultivator. Tanging sa ganitong kalakasang lakas lamang maaaring maging sikat ang isang sekta sa isang malaking lupaing tulad ng Eastern Continent. Sa Immortal Astral Continent, sinumang nakapasok sa Void Tribulant Stage ay maituturing ng Exalt. Kahit ang mga cultivator sa huling yugto ng Void Tribulant ay itinuturing ng Exalts. Tanging ang mga hindi pa nakakatawid sa hangganan ng pinakamataas na Void Tribulant ay maaaring tawaging Golden Exalts. Kung makaka-breakthrough sa pinakamataas na Void Tribulant, magiging False Empyrean Exalt sila, o simpleng Empyrean Exalt. Maging ang Grand Empirans ay nagbibigay pansin sa mga cultivator na ito. Hindi lang sila magalang, magbibigay din sila ng maraming pagsisikap upang maakit sila sa kanilang panig. Pagkatapos ng lahat, ang mga Empyrean Exalts ang pinakamalakas sa ilalim ng Grand Empyrean. May mga alitan sa pagitan ng mga Grand Empirans, ngunit hindi sila direktang maglalaban. Dahil kung maglalaban sila, malulubog sa matinding parusa. Maliban na lamang kung talagang kinakailangan, hindi maglalaban ng mga Grand Empirans. Noong mga panahong iyon, naglalaban si Dao Yi at Xuan Luo para sa teritoryo. Subalit, hindi nila magawang talunin ang isa't isa. Kaya't ang mga alitan sa pagitan ng mga Grand Empirans ay nakadepende sa bilang at lakas ng mga Empyrean Exalts na nasa kanilang ilalim. Maaaring sabihin na ang isang Empyrean Exalt ay maaaring makamtan ng hindi maipaliwanag na kaluwalhatian at estado sa Immortal Astral Continent. Makakamtan nila ang pansin at pag-aalaga mula sa isang Grand Empyrean. Ayon sa mga balita, ang dahilan kung bakit tinawag na False Empyrean Exalts ang mga Empyrean Exalts ay dahil may isa pang antas sa pagitan ng Empyrean Exalt at Grand Empyrean. Ang antas na ito ay tinatawag na Ascendant Empyrean. Ang mga cultivator sa antas na ito ay lumampas na sa pinakamataas na Void Tribulant at sobrang bihira kahit sa ilalim ng mga Grand Empirans. Mula noong sinaunang panahon, hindi marami ang mga cultivator na nakarating sa Empyrean Exalt. Mas kaunti ang nakapag-ascend mula sa Empyrean Exalt at nakarating sa Ascendant Empyrean. Ayon sa mga balita, si Luo Yunhai ng Great Soul Sect ay isang Ascendant Empyrean kaya't siya ay ng ahas hamani ng Grand Empyrean Dao Yi. Gayunpaman, ang taong ito ay sobrang mayabang at may hindi alam na alitan sa pagitan nila na nag-udyok kay Grand Empyrean Dao Yi upang patayin siya. Ngunit pinayagan ni Grand Empyrean Dao Yi na bumalik ang kaluluwa ni Luo Yunhai sa Great Soul Sect bago siya humanga sa talento nito. Mula nang ipinanganak ang Heavenly Bull Continent, ang mga tagalabas ay tanging isang Ascendant Empyrean lamang ang alam na lumitaw doon. Golden Exalt, Empyrean Exalt, Ascendant Empyrean, Grand Empyrean. Apat na magkaibang titulong kumakatawan sa apat na magkaibang rurok ng kapangyarihan. Ang Great Soul Sect ay may Old Ancestor Green Bull at isang Ascendant Empyrean na si Luo Yunhai na ng ahas hamani ng isang Grand Empyrean. Bagaman matagal na ang panahon, ang kanyang kasikatan ay nananatili hanggang ngayon. Ang Esteemed Green Bull ay isang Golden Exalt at may Essence True Body. Kasama ng mga misteryosong spell ng Great Soul Sect, ang Great Soul Sect ay isa sa siyam na sekta at 13 pook, at mataas ang ranggo nila. Samantala, ang Guiyi Sect ay walang Golden Exalt. Pati ang Sect Master nila ay isang huling yugto lamang ng Void Tribulant Cultivator. May isang malaking agwat na hindi niya kayang tawirin sa pagitan niya at ng pinakamataas na huling yugto ng Void Tribulant Cultivator. Bagaman ganito, ang Guiyi Sect ay may higit sa 5 tao sa huling yugto ng Void Tribulant, at may mga importanteng posisyon sila. Ang sekta ay nagmana din ng isang kilalang suit ng sinaunang armor. Ang isang huling yugto ng Void Tribulant Exalt na nakasuot ng armor na ito ay maaaring dagdagan ng malaki ang lakas nila. Kung isusumpa nila ang buhay na lakas, maaari nilang gamitin ang kapangyarihan upang makipaglaban sa isang Golden Exalt. Ang pagkakaroon ng armor na ito ang naglalagay sa sekta sa isang kakaibang posisyon. Dahil kailangan ng pagsasakripisyo ng buhay na lakas, hindi maaaring isuot ang armor ng higit sa 3 beses. Pagkatapos ng 3 gamit, mamamatay ang nagsusuot. Ngunit ang Guiyi Sect ay may 5 tao na kayang magsuot ng armor, kaya't kwalipikado silang maging isa sa siyam na sekta at 13 pook. Samantala, ang Devil Dao Sect, ang kanilang Sect Master ay isang pinakamataas na huling yugto ng Void Tribulant Golden Exalt. Ang kanyang makapangyarihang cultivation ay nagpatanyag sa kanya sa buong Eastern Continent. Ngunit, kung ikukumpara kay Esteemed Green Bull, bagaman parehong Golden Exalt sila,
si Esteemed Green Bull ay may essence through body kaya't hindi kayang pantayan ng Sect Master ng Devil Dao Sect. Gayunpaman, ang Devil Dao Sect ay hindi mahina sa 9 na sekta at 13 puok. Bukod sa Sect Master nilang Golden Exalt, mayroon silang 4 na Void Tribulant Exalts, ngunit ang pinakamahalaga, mayroon pa silang isang Ancestor na nasa labas ng sekta. Ang Ancestor ng Devil Dao Sect ay isang Empyrean Exalt. Hindi siya nagmamalasakit sa sekta at hindi rin sumasamba sa Green Devil Scorpion Temple. Ang tanging pinapahalagahan niya ay ang sariling cultivation, at 13,000 taon na ang nakalipas, siya ay tinanggap ni Grand Empyrean Dao Yi. Dahil sa pagkakaroon ng isang ancestor na tulad nito, ang Devil Dao Sect ay naging sikat sa buong Eastern Continent at nangunguna sa Green Devil Continent. Gayunpaman, ang katapatan ng ancestor na ito sa Devil Dao Sect ay naging mahina habang ang kanyang cultivation level ay tumaas. Hindi siya nagmamalasakit sa maliliit na labanan at wala siyang pakialam kung ilang tao ang mamatay, basta't nandoon ang kanilang Dao Root. Ngunit kung may sinumang nagnais sirain ang Dao Root ng Devil Dao Sect, sa kanyang sariling dangal, hahabulin niya ito. Lahat ng ito ay nakatala sa tortoiseshell map na ibinigay ni Old Ancestor Green Bull kay Wang Lin. Sa Eastern Continent, 7 na lamang ang natitirang Empyrean Exalts. Nais kong malaman, sa aking kasalukuyang cultivation level, anong cultivation level ang maaabot ko kapag ginamit ko ang Heavenly Bull Soul Armor? Habang humahagupit ang bagyo, si Wang Lin ay nakatayo roon, kamay ay nakatago sa likod at ang mga mata ay kumikislap. Maaaring baliwalain ko ang Golden Exalts, Empyrean Exalts, hindi pa ako nakipaglaban sa kanila, pero talagang gusto kong subukan. Ang puting buhok ni Wang Lin ay humaplo sa hangin. Inilaylay niya ang kanyang manggas at tinakpan ang kanyang mukha. Mula sa malayo, si Wang Lin ay tila nakasuot ng isang puting balabal na tinatakpan ang kanyang mukha pati na ang kanyang puting buhok. Nagbigay siya ng isang misteryoso at sinaunang aura. Ang Devil Dao Sect ay natatakpan ng isang ulap na hindi pinapahintulutang makita ang loob. Dati, may higit sa 100,000 mga disipulo ang Devil Dao Sect. Ngunit pagkatapos ng higit sa 100 taon ng digmaan, 30,000 na lang ang natira, ngunit ang kanilang lakas ay hindi gaanong nabawasan. Ang 4 na huling yugto ng Void Tribulant Cultivators ay buhay pa rin. 2 ang nasa Heavenly Bull Continent, namamahala sa laban ng larangan, habang ang 2 ay nanatiling nagbabantay sa sekta. Ang Sect Master ng Devil Dao Sect ay pumasok sa closed door cultivation higit sa 100 taon na ang nakalipas. Tila nagsusumikap siyang makarating sa Empyrean Exalt at hindi pa rin lumalabas. Dahil sa pagkawala ng maraming cultivator sa Devil Dao Sect, ang sekta formation ay aktibo pa rin upang protektahan ang sekta at maiwasan ang anumang aksidente. Ang buong Devil Dao Sect ay nasa loob ng ulap na ito, at ito ay itinayo sa isang malaking latian. Dinala nila ang mga bundok upang punan ng latian at lumikha ng mga Celestial Mountains. Ginawa nilang mga slab ang mga bato na kanilang nakuha at inilatag ang mga ito sa latian upang makalakad ang mga disipulo tulad ng patag na lupa. Malaki ang Devil Dao Sect. Mula sa malayo, imposibleng makita ang gilid. Ang mga bundok at pavilion ay bumuo ng isang array na pumapalibot sa pangunahing bahagi ng sekta. Ang gitna ng sekta ay hindi latian, kundi isang lawa. Napakalinaw ng lawa, sapat na upang makita ang ilalim. May mga ripples sa lawa na para bang may celestial beast na naninirahan doon. May maliit na isla sa gitna ng lawa. Doon pupunta ang Sect Master ng Devil Dao Sect para mag-closed door cultivation at doon nila itinatago ang kanilang mga spell. Sa labas ng Devil Dao Sect, si Wang Lin ay tahimik na nakatayo sa kalangitan, sa labas ng ulap. Ang puting balabal sa kanyang katawan ay tinatakpan ng kanyang mukha ngunit hindi matatakpan ng malamig na puot sa kanyang mga mata. Nakatingin siya sa Devil Dao Sect, at ang puot sa kanyang mga mata ay naging puot ng pagpatay. Matagal na simula nang wasakin ko ang Dao Root ng isang sekta at pawiin ang buong sekta, bulong ni Wang Lin. Bagaman ang buhay ni Wang Lin ay puno ng pagpatay, hindi niya ito gusto. Sa katunayan, habang tumataas ang kanyang cultivation level, maliban kung siya ay pinilit o nilagay sa isang buhay at kamatayan na sitwasyon, bihira siyang pumatay. Gayunpaman, siya ngayon ay puno ng pagnanais na pumatay. Una, sa hangganan ng Ming Earth Continent, ang buong Devil Dao Sect ay dumating upang pigilan si Wang Lin na umalis ng matiwasay. Lahat sila ay nagsugod sa kanya na parang sila'y nababaliw. Habang hinahabol siya, ipinagbabato nila ang mga ulo. Bagaman walang koneksyon si Wang Lin sa mga ulo, mga cultivator sila na nakipaglaban sa Extreme Sky Prairie kasama siya. Sila ay namatay dahil kay Wang Lin, at nakita niya kung paano ipinagbabato ng Devil Dao Sect ang kanilang mga ulo sa kanya. Pumikit si Wang Lin. Nakita niya ang mga miserable na ekspresyon at mga mata na puno ng despondency mula sa mga ulo. At narinig niya ang masalimuot na boses na umuukit sa kanyang isipan. Huwag mong sabihing hindi mo gusto ang mga ulo ng tao. Ito ang unang Reg Along ibinibigay sa iyo ng Dao Devil Sect. Gusto ko ang mga ulo ng tao. Oo, gusto ko nga, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, at ang mga ito ay puno ng napakabigat na puot.
Ang pagkakahuli kay Wang Lin ng Sect Master ng Devil Dao Sect at ang mga pagsubok na naranasan niya sa Scorpion Temple ay hindi kayang bayaran ng pagpatay ng isang tao. Dahil ang buong Devil Dao Sect ang hamarang sa kanya noong panahon na iyon, wawasakin niya ang buong Devil Dao Sect ngayon. Huwag magtangkang tumakas, anuman ang level ng cultivation, walang makakaligtas. Kung may dapat sisihin, sisihin ninyo ang inyong pagiging bahagi ng Devil Dao Sect. Ang puot ni Wang Lin ay napakalakas, ngunit hindi ito basta-basta ipinapakita. Ngunit kapag ipinakita, ang puot ay tumitibok na parang pagkabagsak ng langit. Itinaas niya ang kanang kamay at hinampas ang Devil Dao Sect mula sa malayo. Isang dagat ng apoy ang lumitaw at naging 79 na mga dragon ng apoy. Nagsimula itong mag-ikot sa paligid ng Devil Dao Sect at tuluyang pinapaligiran ito. Di nagtagal, dumating ang kulog na bumuo ng isang net. Pumasok ito sa apoy at bumuo ng isang matibay na hadlang. Pagkatapos ng kulog, maraming mga limitasyon ang lumitaw, kaya't pinagsama ang kulog at apoy upang bumuo ng isang makapangyarihang seal at suppression. Matapos gawin lahat ng ito, itinataas ni Wang Lin ang kanyang ulo at nagsimulang maglakad patungo sa Devil Dao Sect. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng malalakas na tunog ng kulog na umaabot sa buong mundo. Ang mabagsik na pagnanais na pumatay ay nagmumula sa katawan ni Wang Lin at palapit sa Devil Dao Sect. Kabanata 1910 Sakuna ng sekta ng Devil Dao. Ang mga galaw ni Wang Lin ay mukhang magarbo, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, natapos niya ito ng tahimik sa isang iglap. Sa sandaling iyon, tahimik siyang naglakad patungo sa fog at walang anumang pagkaantala ay pumasok sa formation. Sa oras na pumasok siya sa formation, isang malakas na tunog ng kulog ang umalangaw sa buong mundo at umabot sa sekta ng Devil Dao. Karamihan sa mahigit 30,000 na mga cultivador ay abala sa kanilang pagpapalago. Nang umalangaw ang tunog ng kulog, nagbago ang kanilang mga mukha. Mabilis silang lumipad at tumingin sa langit. Ang fog sa kalangitan ay rumagasa ng malakas at tila May 18th na anino na pumapalibot sa isang tao. Habang sila ay umaatake, ang mga tunog ng kulog ay umalangaw. Atake ng kalaban. Lahat ng mga cultivador sa ikatlong hakbang maghanda ng formation. Isang nagmamadaling tinig ang nagmula sa isang bundok sa hilagang bahagi ng sekta. Agad na lumapit ang isang pulang ulap at may isang lalaking nakasuot ng pulang balabal na nasa loob nito. Pagkapikiti niya, agad niyang inalog ang kanyang manggas. Ang mga pulang ulap sa paligid niya ay lumipad patungo sa fog sa kalangitan. Kasabay nito, maraming mga sinag ng liwanag ang lumipad mula sa sekta ng Devil Dao. Bawat sinag ng liwanag ay isang cultivador sa ikatlong hakbang. May mga lalaki at babae sa kanila, at lahat sila ay may seryosong ekspresyon. Pagkatapos nilang lumabas, pumasok sila sa fog upang mga siwa sa formation at pigilan ng sinumang hindi kabilang sa sekta na pumasok. Di nagtagal, isang sinag ng gintong liwanag ang nagmula sa katimugang bahagi ng sekta ng Devil Dao. Ang gintong liwanag ay naging isang matandang lalaki na tumayo sa tabi ng lalaking nakasuot ng pulang balabal. Tumingin siya sa langit ng matamlay at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng malamig na tingin. Maglakas loob kang pumasok sa formation ng proteksyon ng sekta ng Devil Dao. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob na maging ganito katapang. At sa mga salitang iyon, sumugod siya patungo sa fog sa kalangitan. Sa loob ng fog, si Wang Lin ay nakabalot sa kanyang puting balabal at dahan-daang naglakad. Bago siya, ang 18 na anino ay humagulgol at nagsugod patungo sa kanya. Bawat isa ay nagbigay ng nakakatakot na aura. Habang papalapit ang mga 18 anino, ipinakita ni Wang Lin ang isang malamig na tingin sa ilalim ng kanyang balabal. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at inalog. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, Heaven Ripeng. Sa sandaling sumambulat ang kanyang mga salita, isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw sa kalangitan sa itaas ng sekta ng Devil Dao. Habang ang tunog ng kulog ay umalingaw, isang malaking bitik ang lumitaw sa kalangitan. Dalawang higanting braso ang pumutok mula sa bitik at sumugod palabas. Ang dalawang braso ay napakalaki, para bang pinagsama-samang mga bundok. Pagkatapos lumabas ang mga braso mula sa bitik, inabot nila ang fog na pumapalibot sa sekta ng Devil Dao. Ang fog na hindi solid ay ngayon tila naging solid at mahigpit na nahawakan. Sa sandaling hawakan ng dalawang higanting braso ang fog, pinunit nila ito ng walang awa. Nagdulot ito ng isang malakas na tunog ng kulog na umalingaw sa buong mundo. Ang fog na pinunit ng dalawang higanting braso ay nahati sa dalawa sa itaas ng sekta ng Devil Dao. Nagpatuloy ang tunog ng kulog. Ang fog na nahati ay itinulak ng mga higanting braso sa gilid. Pumapasok ang nalalabing sinag ng araw sa sekta ng Devil Dao na ngayon ay walang proteksyon. Ang tanawin nito ay nasaksihan ng mahigit 30,000 na mga cultivador ng sekta ng Devil Dao. Lahat sila ay nakatingin ng walang kibo. Ang kanilang mga puso ay nanginginig at natatakot. Mula nang likhain ang formation, hindi ibig sabihin ay walang umatake dito.
Minsan na itong nasira, ngunit hindi kailanman nasira sa ganitong nakagugulat na paraan na nagpapalibog sa balat ng lahat. Sa sandaling ang fog formation ay pinunit ng mga braso, sumabog ang mga malulungkot na sigaw mula sa dalawang grupo ng fog. Ang mga dosenang cultivador sa ikatlong hakbang na pumasok sa fog ay nagmadaling lumabas at lahat sila ay dumura ng dugo. Ang ilan sa kanilang mga katawan ay direktang sumabog sa mga piraso ng laman at dugo. Kitang-kita na hindi nila kayang tiisin ang lakas ng dalawang higanting braso. Kasama na dito ang matandang lalaking nakasuot ng gintong balabal na sumugod din sa fog. Tumakas din siya mula sa fog sa isang malupit na kalagayan. Tumingin siya sa langit nang may takot sa kanyang mga mata. Alam niya kung gaano kalakas ang formation. Ang formation na ito ay sapat na upang pigilan ang buong lakas ng isang Golden Exalt, ngunit sa sandaling ito ay pinunit ng madali. Ang ibig sabihin ng eksenang ito ay nagpatigil sa matandang lalaking nakasuot ng gintong balabal. Anong antas ng cultivation niya? Habang ang nagkalat na sinag ng araw ay bumaba, isang puting balang-balang na figure ang tahimik na nakatayo doon. May isang malamig na tingin na nakatago sa ilalim ng balabal na nakatingin sa mahigit 30,000 na naguguluhang cultivador ng sekta ng Devil Dao. Pinipigilan ng matandang lalaking nakasuot ng gintong balabal ang kanyang katawan na nanginginig at yumangal, "Sino ka, Ginoo? Bakit pumasok ka sa sekta ng Devil Dao at winasak ang aming formation ng sekta?" Ang sekta ng Devil Dao ay isa sa 9 na sekta at 13 puok ng silangang kontinente at mayroon kaming Empyrean Exalt na ninuno. "Ginoo, itinago mo ang iyong mukha at sumugod ka rito, kanino ka may galit?" Bukod sa matandang lalaki, ang puso ng lalaking nakasuot ng pulang balabal na nasa kalagitnaan ng edad ay nanginginig din. Bagaman siya ay nasa huling yugto ng Void Tribulant, hindi pa rin niya kayang basagin ang fog formation, lalo na hindi nito kayang sirain sa ganitong nakakagulat na paraan. Kung ganito ang kalagayan nila, wala nang pag-uusapan pa tungkol sa mga dosenang cultivador sa ikatlong hakbang na halos nakaligtas sa kamatayan. Lahat sila ay nakatingin kay Wang Lin na may takot sa kanilang mga mata. Ang mahigit 30,000 na cultivador ng sekta ng Devil Dao ay tila nakalimutan kung paano huminga. Habang nakatingin sila sa langit, ang takot ay bumalot sa kanilang mga katawan at nagsimula silang manginig. "Nakalimutan niyo ba ako? Pero naaalala ko pa kayo." Nakatayo si Wang Lin sa langit at ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga tao sa ibaba bago tumingin sa isla sa malalayong lawa. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, inalog niya ang kanyang kanang kamay at itinaas ang balabal na tumatakip sa kanyang mukha, ipinakita ang kanyang puting buhok at malamig na mukha. Tumitig siya sa ibaba. 100 taon lang ang lumipas. Dapat ay naaalala niyo pa ang pagpatay malapit sa Meng Earth Continent. Kilala niyo na ba ako ngayon? Sa sandaling itinaas ni Wang Lin ang balabal, ang mga mata ng matandang lalaking nakasuot ng gintong balabal ay napuno ng hindi pagkakapaniwala. Wang Lin. Agad na nakilala ng matandang lalaki si Wang Lin. Hindi niya malilimutan ang nakakagulat na pagpatay sa hangganan ng Meng Earth Continent. Nagpadala ang sekta ng Devil Dao ng maraming cultivador, at karamihan sa kanila ay napatay ni Wang Lin. Kung hindi kumilos ang sect master sa huli, mahirap sana siyang makuha. Siya nga. Napaatras ang lalaking nakasuot ng pulang balabal na nasa kalagitnaan ng edad at nakilala rin si Wang Lin. Nakilahok siya sa labanan noon. Nakita niya kung gaano kalakas si Wang Lin nang maging baliw ito. Napanood niya si Wang Lin na pinatay ang mga kasamahan sa sekta at nakita ang nakakatakot na puot sa mga mata ni Wang Lin. Wang Lin, siya nga. Hindi ba siya nahuli ng sect master higit sa 100 taon na ang nakalipas at ipinadala sa Scorpion Temple? Hindi ba siya patay? Siya nga talaga. Noong panahoy sa hangganan ng Meng Earth Continent, gumawa siya ng isang ilog ng dugo. Nagpadala ang sekta ng Devil Dao ng maraming cultivador at pati ang sect master ay kumilos para hulihin siya. Ang dalawang cultivador sa huling yugto ng Void Tribulant ay hindi lang ang mga nakakilala sa kanya. Ilan sa mga dosenang cultivador sa ikatlong hakbang ay nakilala rin siya. Ang mga nakakaalala sa kanya ay ang mga nakilahok sa labanang iyon. Noong panahoy sinabi ko. Binawi ni Wang Lin ang kanyang mga mata at inangat ang kanyang kanang kamay. Matinding sakit ang dumaan sa kanyang kanang kamay at nagbigay ito ng malakas na yin aura. "Kung makakaligtas ako," bulong ni Wang Lin habang ang dulo ng yin blade ay umusbong mula sa kanyang palad. "Wawala ko ang sekta ng Devil Dao." Ang yin blade ay mabilis na hamaba, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Patuloy itong humahaba. Mawawala na sa Immortal Astral Continent. Ang buong sekta ay wawasakin at ang pangalan nito ay maglalaho. Ang yin blade ay halos 30 talampakan ng haba at mas mataas pa kay Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ang araw ay nagbigay liwanag sa blade, na nagbigay ng malamig at puting liwanag. Isang napakalupit na yin energy ang pumulibot kay Wang Lin. Sa sandaling lumitaw ang yin blade, sumugod si Wang Lin patungo sa mga cultivador sa ibaba. Ang kanyang bilis ay mas mabilis pa sa kidlat.
Hindi na siya kailangang gumamit ng malalaking spell, dahil gagamitin niya ang blade na ito para patayin ang buong sekta. Sa ganitong paraan, maaari niyang muling itayo ang tore ng mga ulo. Ang ekspresyon ng matandang lalaking nakasuot ng gintong balabal ay labis na nagbago. Nakaramdam siya ng nakakatakot na aura mula sa katawan ni Wang Lin at isang pakiramdam na nagpatigil sa kanyang puso. Ngunit hindi siya maaaring umatras. Bilang isang cultivador sa huling yugto ng Void Tribulant ng sekta ng Devil Dao, hindi siya makakaiwas sa labanang ito. Sa puntong ito, nagbigay siya ng isang sigaw at sumugod patungo kay Wang Lin kasama ang lalaking nakasuot ng pulang balabal. Nagkaisa ang dalawa upang labanan si Wang Lin. Sa lakas ni Wang Lin ngayon, hindi na niya kailangang magsuot ng soul armor para magpataw ng takot sa mga cultivador sa huling yugto ng Void Tribulant. Habang papalapit ang dalawang cultivador sa huling yugto ng Void Tribulant, inihampas ni Wang Lin ang kanyang Yin Blade. Patayin! Isang nakakagulat na sigaw ang lumabas mula sa kanyang bibig. Patayin! Sa likod niya, lumitaw ang kanyang 5 elementong tunay na katawan at inangat din ang kanyang Yin Blade. Sa unang pagkakataon, sumigaw din ito ng pareho sa sigaw ni Wang Lin. Patayin! Sa likod ng 5 elementong tunay na katawan ay nakatayo ang Thunder Essence na tunay na katawan. Ang Thunder Yin Blade ay umangat sa hangin at ang ikatlong sigaw ay umalingaw-ngaw. Ang tatlong sigaw ng patayin ay bumuo ng isang nakakagulat na sound wave. Ang tunog na ito ay pinalitan ng lahat ng ibang tunog sa mundo at yumanig sa mga puso ng lahat ng cultivador sa sekta ng Devil Dao. Nagdulot ito ng pansin ng lahat sa tatlong papalapit na mga figure sa ilalim ng araw.